Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3231 Don't get me wrong. Mapait na ngumiti si Bai Jingming, silly girl, bagamat hindi ka sa akin, pero lumaki akong pinagmamasdan ka. Wala akong kakayahan, hindi ko mapoprotektahan ang iyong ina, at hindi rin kita mapoprotektahan. Ang tanging magagawa ko lang ay humanap ng paraan para hindi ka mapansin ng mga tagalabas. Sa kasamaang palad, ikaw ay napakahusay pa rin, at sa wakas ay dumating ka sa puntong ito. Parang kutsilyo ang puso ni Bai Chenluo, at tumakbo siya at niyakap ang kanyang ama. Sa daan-daang taon, si Bai Jingming ay nagtago ng mga sekreto sa kanyang puso at pinalaki siya ng tahimik. Tila hindi ito maganda para sa kanya, kahit na ano, ngunit dahil sa kanyang limitadong kakayahan, ito lamang ang kanyang nagagawa. Kung masyadong mabuti si Bai Jingming kay Bai Chenluo, aakitin ito ang selos ng mag-ina ni Wu Miaozhen. Walang lakas si Bai Jingming, kaya malamig lang ang pakikitungo niya dito. Hayaang maramdaman ng lahat na hindi sineseryoso si Bai Chenluo, kaya hindi ito gaanong na target. Kawawang magulang sa mundo. Ang higit na kapuri-puri ay ang Bai Jingming at Bai Chenluo ay talagang hindi magkadugo. I'm sorry. I'm sorry. Pare, hindi anak ang anak ko, patuloy kitang sinisisi. Hindi na alam ni Bai Chenluo kung ano ang sasabihin, nang hihinayang nahuli na ang lahat. Kung gusto mong suklian ang kabutihan ng pagiging magulang, walang pagkakataon. Ano ang pinagsisisihan mo? Love ako sa nanay mo. Lahat ng ito ay sa sarili kong kagustuhan. Chenluo, kung kinikilala mo pa rin ako bilang isang ama, makinig ka lang sa akin at iwanan mo na ang negosyo ng iyong ina. Ang Diablo na nanakit sa kanya noon, kung alam niya ang iyong pag-iral, natatakot akong mapahamak kanya. Nagtanong si Ye Fan, ang demonyong iyon, bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Kung wala siyang nararamdaman para kay Rou Lian, bakit mo gustong ipinta ang larawang iyon? Paano ko malalaman kung ano ang iniisip ng Diablo? Kung talagang tinatrato mo si Rou Lian ng mabuti, paano mo siya hahayaan na manirahan sa isang ghost town at maging isang alipin? Sinabi ni Bai Jingming na may galit, si Rou Lian ay may mabait na puso, isang mahinang babae na nagdadalang tao ng isang anak at ibinebenta sa palengke. Paano ito pakakawalan ng sinumang tao na may pananagutan? Pwede bang? Ang taong iyon. May problema ka ba? Umiling si Bai Jingming, sinabi ni Rou Lian na hindi niya matiis ang pagpapahirap at tumakas. Ngunit dahil iniingatan mo ang larawang iyon, ibig sabihin. Sa kalagitnaan ng mga salita ni Ye Fan, huminto siya. Oo naman, ang mukha ni Bai Jingming ay sobrang pangit. Dahil alam din ni Bai Jingming na sa kaibuturan ng puso ni Rou Lian. Ang mahal niya ay ang demonyong iyon. Kung gaano kalakas ang puot, kasing lalim ng pag-ibig. Let's go, Wan Shahe, hindi ka na pwedeng manatili. Kung gayon Hansiyang Pavilion, Yeguhan, huwag kang bumalik hanggat maaari. Hindi na kailangang protektahan ang mahinang Hansiyang Pavilion. Basta magaling ka, magkikita rin tayo sooner or later. Hinimok ni Bai Jingming, ayaw niyang managinip ng sobra sa gabi. Bagamat nag-aatubili si Bai Chenluo, maaari lamang siyang sumunod. Bumalik sa Chenloya, nagtapat din sina Bai Chenluo at Xiaoju. Alam ni Xiaoju na ang kanyang lakas ay limitado, at ang paglabas ay magiging isang pabigat lamang, at maaari lamang siyang umiyak ng palm. Ipinangako sa kanya ni Bai Chenluo na kapag tumira na siya, natural siyang makikipag-ugnayan sa kanya. Umalis sa Zhangfeng Janj, umupo sina Ye Fan at Bai Chenluo sa lumilipad na bangka. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Bai Chenluo. Jan's Ghost City. Sabi ni Ye Fan. Nagulat si Bai Chenluo, gusto mo? Huwag kang magkakamali, gusto ko lang pumunta sa Ghost Market at bumili ng kung ano. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, naghahanap ka ba ng mga pahiwatig tungkol sa iyong ina? Saglit na nag-alinlangan si Bai Chenluo, pagkatapos ay tumango, gusto kong malaman, bakit iniwan ng taong iyon ang aking ina? Kanina mo lang tinanong ang tatay mo, Shio, kilala mo ba siya? Baka biological father ko siya. Hindi ko alam. Alam ko, kailangan ko pang imbestigahan ito, at ngayon sasabihin ko sa iyo ito, hindi ito makatuwiran. Mapait na ngumiti si Bai Chenluo, sa huli, ayaw ko pa ring sundin ang aking ama. Sa totoo lang, matutulungan kitang maghanap muna ng ligtas na lugar, at kaya kong pumunta sa Ghost Market mag-isa. Tutulungan din kitang mag-imbestiga sa mga pahiwatig ng nanay mo, hindi mo na ako kailangang sundin. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, gusto mo bang iwan ulit ako? Hindi nakaimik si Ye Fan. Halata naman na makapangyarihan ka, pero tanga ka sa Janj. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala noong kinuha ka? Namula si Bai Chenluo nang matapos siyang magsalita, napagtantong masyado siyang direkta. Don't get me wrong, alam kong hindi mo ako gusto. Hindi naman magtatagal para makilala kita. Kahit may marriage contract, wala namang ibig sabihin. Ayokong umasa sa iyo, kaya lang. Nakikita ko na curious ka rin sa background ko. Bagaman hindi ko alam kung ano ang iyong layunin, dahil pareho tayo ng layunin, saka ako mag-iimbestiga sa iyo. Nakahanap ng dahilan si Bai Chenluo para sa kanyang sarili.
Ngumiti si Yefan, wala akong masyadong sinabi, bakit ang dami mong ipinaliwanag? Ikaw, Lumingon si Bai Chenluo, huwag mo na lang isipin iyon. Natahimik ang bangka. Bago umalis sa Wansha River, ginamit ni Yefan ang Jade Talisman para makipag-usap kay Ye Yuteng ng malayuan. Pupunta siya sa Yuan's Ghost City, Hanxiang Pavilion. Bagamat hindi ito masyadong mahalaga, ayaw ni Yefan na mawala ito. Pangunahin, mayroong isang sekta sa ibaba ng Agos na maaaring lumahok sa labanan sa hangganan. Si Yefan ay umaasa pa rin sa kanya, naghahanap ng pagkakataon upang makita kung makakabalik siya sa Kyushu na may malaking pormasayon. Sa makatuwid, hinimok ni Yefan si Ye Yuteng na makipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon kung mayroong anumang problema na hindi malutas. Tungkol sa kung paano makipag-ugnayan, maaari lamang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon si Yefan, at ang malaking bagay ay bumalik paminsan-minsan upang tingnan. Pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya, nalaman ni Yefan na nakatingin sa kanya si Bai Chenluo na may kakaibang mga mata. Anong meron? May dumi sa mukha ko. Ayos ka lang, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Bai Chenluo. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Yefan, ano ang sinabi mo? Kahit ano pa, hindi na nagtanong pa si Bai Chenluo. Ang Yuan's Ghost City ay matatagpuan sa junction ng spheres of influence ng Duimen at Limen. Hindi pa nakapunta doon sina Yefan at Bai Chenluo, kaya natural na kailangan nilang mangolekta ng ilang impormasyon at magtanong tungkol sa ruta ng paghahatid. Pagkatapos magtanong, nalaman ko na ang dahilan kung bakit ang Yuan's Ghost City ay kabilang sa nangungunang 10 Ghost City. Hindi lamang dahil sa mga Diyos ni Duimen at Limen, na lihim na sumuporta sa kanya. Sa Ghost City, may ilang malalaking beast clan. Hindi tulad ng mga ordinaryong angkan, ang mga mabangis na angkan ay mas mabagsik at binabaliwala ang kagandahang asal. Sa makatuwid, ang mga angkan na ito ay hindi angkop para sa isang lugar tulad ng sa ibaba ng Agos kung saan ang mga patakaran ay dapat sundin. Ngunit sa pananaw ni Yefan, lahat ito ay mga dahilan. Ito ay walang iba kundi ang mga mabangis na angkan ng hayop, na hindi kailanman lumaban sa malalaking angkan na ito gaya ng angkan ng Shenlong. Gayunpaman, ayaw niyang iyuko ang kanyang ulo at pagbigyan ang kanyang sarili, kaya nanatili lang siya sa isang lugar kung saan wala siyang pakialam dito, at kumilos bilang isang ahas. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang site ng Ghost City ay maaaring mabuhay, ang mga mapagkukunan at kapaligiran ay napakapangkalahatan. Ang magagandang mundo ay inookupahan ng malalaking angkan at malalakas na angkan, at ang mabangis na mga hayop na ito ay wala sa kanilang pagkakataon. Bagamat nagkaroon ng teleportation formation, ang paglalakbay sa Yuan's Ghost City ay tumagal ng 7 araw. Sa kabutihang palad, hindi nagmamadali si Yefan. Inaalagaan niya ang sarili niyang paglilinang araw-araw, at paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga tagubilin kay Bai Chenluo. Medyo nagalit si Bai Chenluo. Tutal, ilang araw na silang walang imep. Nakita niya na sinadyang lumayo si Yefan sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali sa kanya. Kapag ang ibang mga lalaki ay tumingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagniningas, at sila ay maaakit ng hindi namamaliin. Ang kasintahang ito lang ang walang nararamdaman sa kanya. Narito, ang Jen's Ghost Market ay nasa unahan. Ang langit ay kulay abo at maulap. Ang hindi mabilang na maputik na mga latian ay makikita sa mata, at maraming zerg na halimaw ang nakatira sa kanila. Ang latian ay walang katapusan, at may ilang matataas na lugar kung saan nakatira ang mga monghe. At ang malaking lungsod-estado sa gitna ay ang Ghost City Center. Parang napakarumi at maduming mundo. Sa lahat ng direksyon, ang iba't ibang lumilipad na bangka at sasakyang panghimpapawid ay walang katapusan, ngunit siksikan ang mga ito. Si Yefan ay namangha sa kasaganaan ng negosyo dito. May protective wall formation sa harap, hindi makapasok ang lumilipad na bangka, bababa na tayo. Binawi ni Bai Chenluo ang bangka, huminga ng malalim, at mukhang komplikado. Noon, nandito ang kanyang ina nang makilala niya si Bai Jingming na dumating para bumili at binili pabalik. Lilipad na sana ang dalawa papasok sa syudad ng Makar, inig sila ng kakaibang ingay sa likuran nila, at ang malaking bilang ng mga tao ay nagsisigawan sa takot. Kabanata 3232 Ikaw ang bahala. Nilingan ni Yefan ang kanyang ulo at nakita ang isang mabangis na hayop na may 4 na sungay na sumugod mula sa pool ng mga latian. Ang higanteng halimaw ay parang burol, at sa isang bibig, ito ay nagkataong kumagat at lumunok ng isang lumilipad na bangka na nagdadala ng mga tao. Bagamat narinig ko kanina na ang lugar kung saan matatagpuan ang Ghost City, talamak ang mga halimaw, at ito ay lubhang mapanganib. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganoong bagay pagdating ko. Nang makita ito, hindi kinaya ni Bai Chenluo na kinakain ng mga taong iyon, kaya't hinugot niya ang kanyang lumilipad na espada at sinaksak ito. Si Yefan ay hindi nakaimik, hindi ba ang babaeng ito ay may pangunahing paghuhusga? Ang pamimilit ng mabangis na hayop na iyon ay hindi bababa sa Chaos Realm. Siya ay isang human Chaos Realm. Hindi ba't nililigawan niya si kamatayan kapag umaakyat siya?
Kasabay nito, direktang pinatay siya ng isang lalaking nakasuot ng sayang na balabal at gumagamit ng dalawang may ngipin na maikling talam sa magkabilang kamay. Sa isang iglap, ang mahabang buhok na lalaki at si Bai Chenluo ay sabay na lumapit sa mabangis na hayop. Ang dalawang may ngipin na punyal sa mga kamay ng lalaki ay naglabas ng dalawang uri ng kapangyarihan, isang pula at isang asul, apoy at yelo. Sa isang twist, pinutol ng talam ang parehong nasusunog at nagyayelong mga sugat sa higanteng hayop. Ay! Ang higanteng hayop ay nasa sakit, at iniluwa ang isang tumpok ng lumilipad na bangkang nalalabi at ilang tao sa bibig nito. Ito si Zuwai, tusukin mo ang mga mata nito. Sigaw ng lalaki. Nang marinig ito ni Bai Chenluo, ginalaw niya ang kanyang espada upang tusukin ang malabo na eyeball ni Zuwai. Ngunit si Zuwai ay halatang matalino, at nang lumingon siya, hinayaan niyang tumagos ang espada sa solidong higanteng sungay nito. Mabilis na umatras. Ang katawan ni Zuwai ay parang tansong balat at bakal na buto, hindi mo kayang tanggapin ang isang suntok, kailangan mong humanap ng isa pang pagkakataon. Si Bai Chenluo ay nakaramdam ng pagkabigla mula sa kanyang kamay, at ang kanyang katawan ay direktang bumagsak sa hangin. Lumipad lang palabas, ngunit nahulog sa isang mainit na yakap. Hindi alam ni Ye Fan kung kailan, at nakatayo na siya sa likuran niya. Gago ka ba? Matatalo mo ba siya dati, pero wala kang panghuhusga? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Namula si Bai Chenluo at kumawala. Idiot! Alisin mo yang babaeng yan. Gusto mo bang maghintay na mamatay? Umirap ang lalaking may dalang dalawang kutsilyo. Sa sandaling ito, lumukso na si Zuwai sa hangin, puno ng dugo ang kanyang bibig, sinusubukang lunukan si Ye Fan. Hindi man lang ito nilingon ni Ye Fan, at isang whip kick ang tumama sa buto ng ilong ni Zuwai. Sipain kaka, Nagsimula ang mga buto sa ilong at nagsimulang pumutok. Ang matipunong katawan ni Zuwai na parang burol ay nabasag bawat pulgada, at ang baho at dugo ay tumalsik kahit saan. Isang sigaw lamang ang narinig, at si Zuwai ay nahulog sa kumunoy sa lugar, na naghihingalo. Napatulala ang lalaking may dalang dalawang kutsilyo, may hawak na dalawang kutsilyo sa kanyang mga kamay, para siyang multo. Sino ka? Sa lakas ng iyong katawan, mapapatay mo ang adultong Zuwai sa isang suntok. Ang mga mata ni Bai Chenluo ay kumikislap din sa hindi makapaniwala. Malayo ang kanyang naisip na lakas nitong si Ye Guhan. Naramdaman na lang ni Ye Fan na sinadya lang niya siya at walang masabi. Mula sa oras na ito, itinaas niya ang kanyang pananaliksik sa Crazy Dance, sa isang mas mataas na antas, at ang katawan ng laman ay naging mas baluktot kaysa dati. Pumasok na tayo, sabi ni Ye Fan. Nagulat si Bai Chenluo, masyadong kalmado ang lalaking ito, tama ba? Matapos tingnan ng lalaking may dalawang espada, wala siyang ibang pagpipilian kundi sundan siya sa lungsod. Ang Juying clan sa Xiuans, Julingjian. Salamat sa iyong tulong, nakaligtas sa wakas ang caravan. Gusto kong makipagkaibigan sa iyong kamahalan, mangyaring ipakita ang iyong paggalang at makipag-usap sa aking mansyon. Iniulat ni Jiu Lingjun ang kanyang tahanan at nagmamadaling pumunta. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, ito pala ay ang Juying clan, hindi nakakagulat na ang kapangyarihan ng bloodline ay isang apoy at isang yelo. Gayunpaman, ang pakikipagkaibigan ay wala siyang oras upang makihalubilo sa mga dumadaan. May ginagawa lang ako sa Yuan's Ghost City, welcome ka. Kumunat ang noo ni Jiu Lingjun at agad na pinigilan silang dalawa. Mababa ang tingin sa akin ng iyong kamahalan. Natahimik si Ye Fan, anong klaseng glass heart ito? Ayaw makipagkaibigan, mababa ang tingin mo sayo. Kung kailangan mong mag-isip, okay lang, mababawasan kita. Malungkot ang mukha ni Jiu Lingjun, ang iyong kamahalan ang unang pagkakataong nanggaling sa Z Ghost City. Sa Yuan Z Ghost City, ang Juying clan ko rin ang nangungunang tatlong clan. Mukhang nena si Ye Fan. Ikaw ang boss ng Yuan's Ghost City, anong kinalaman mo sa akin? Namula ang mukha ni Jiu Lingjun. Akala ko bayani ka sa labas, gumuhit ng kutsilyo para tulungan ka. Kaya ikaw ay walang alam sa kagandahang asal at mayabang. Kahit na ipinanganak ang inyong kamahalan na may supernatural na kapangyarihan at pambihirang lakas, ngunit sa Yuan's Ghost City, mas mabuting huwag kang masyadong mabaliw. Napabuntong hininga si Ye Fan, tapos ka na ba? Bakit? May nasabi ba akong mali? Kapag tapos ka na, umalis ka na. Malamig na sabi ni Ye Fan. Galit na galit si Jiu Lingjun na gusto niyang sumugod gamit ang kutsilyo, ngunit nagpipigil pa rin siya. Matalim niyang tiningnan si Bai Chenluo sa tabi niya. Miss, isang napakagandang dilag na tulad mo, ang pagsunod sa lalaking ito na hindi nakakaintindi ng etiquette ay talagang isang perlas. Natapos magsalita si Jiu Lingjun, iniligpit ang kanyang mga kutsilyo, at tumalikod para umalis. Hindi ito sineseryoso ni Ye Fan, at pinangunahan niya si Bai Chenluo sa masiglang ghost market. Habang naglalakad siya, ginamit ni Ye Fan ang kanyang divine sense para siyasatin ang lahat ng mga tindahan dito. Biglang, napansin ni Ye Fan na bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Bai Chenluo, at tinignan niya ito ng mapaglaro. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Ye Fan. Napapangiti ka lang. Galit na sabi ni Bai Chenluo.
Kung gayon ang mga sulok ng iyong bibig ay baluktot, ano ang ibig mong sabihin? Ang mga kagandahang may baluktot na bibig ay sikat sa panahon ngayon. Baluktot pa ang bibig mo at manugang ka. Mahina na bamantong hininga si Bai Chenluo, naisip ko lang na medyo kawili-wili ang sinabi ni Jiu Lingjun kanina. Yung salamin na puso. Anong baso? Sabi niya, kasama mo ako, maalikabok ang perlas, sa tingin ko ay may katuturan. Napangiti si Ye Fan, mabuti pang umalis. Biglang humakbang si Bai Chenluo at niyakap ang braso ni Ye Fan. Huwag kang pumunta. Aasa ako sa iyo. Ye Guhan, sa totoo lang, alam kong gusto mo rin ako. Saan mo nakita? Napatulala si Ye Fan. Tinawag mo akong tanga ngayon lang, dahil nag-aalala ka sa kaligtasan ko. Iyon ba ang ibig sabihin ng magkagusto sa iyo? At least may pakialam ka sa akin. Si Ye Fan ay tahimik, hindi alam kung paano pa sinungalingan. Sa orihinal, medyo nag-aalala ako. Sa pagkakataong ito ay lumabas kami upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa aking ina, kung ito ay mapanganib. Ngunit ngayon ay gamaan ang loob ko, naging napakalakas mo, hindi nakakagulat na natalo mo si Gongso Shuangbi. Napatingin si Ye Fan sa babae nang may pagtataka. Mukhang good mood ka. Napaka-active mo ba ngayon? Simula nang makilala ko si Bai Chenluo, ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang napakasaya. Nagmamadaling binitawan ni Bai Chenluo ang kamay ni Ye Fan, umiwas ang kanyang mga mata at sinabing hindi. Sa katunayan, si Bai Chenluo talaga ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na napaka-relax niya. Bagamat hindi alam ang kanyang kinabukasan, hindi bababa sa hindi niya kailangang mamuhay sa kaba tulad ng ginawa niya sa Zhangfeng Sword Pavilion. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Ye Fan sa isang pawnshop na may maliwanag na harapan. Gusto kong makipagpalitan ng mga kristal na barya. Inabot ni Ye Fan ang isang storage bag. Nasa loob ang ilan sa iba't ibang espiritual na materyales, mga kasangkapang mahika, at mga kagamitang espiritual na ninakawan noon. Bagamat na ibigay si Ningge, si Ye Fan mismo ay may higit pa. Nilalayo ni Ye Fan na palitan ang lahat ng hindi nagamit na item ng mga kristal na barya, at pagkatapos ay bumili ng yuanjidan at mga materyales sa pagpino. Ang tindera ng pawn shop ay isang magsasaka. Matapos sumulyap kay Ye Fan, diretso siyang tumanggi. Pumunta ka sa ibang bahay, hindi namin tinatanggap ang mga bagay na ito. Kabanata 3233 lumabas ka. Bakit? Ayoko. Sumimangot si Ye Fan. Kahit medyo naguguluhan siya, nagbago pa rin siya. Bilang resulta, 3 magkasunod na sanglaan ang malamig na tinanggihan ang kahilingan ni Ye Fan. Sa ika-4 na pawnshop, naglakad si Ye Fan papunta sa counter. Nang walang karagdagang ado, gamitin lamang ang Dragon Eye. Ang tindero ng Heaven Grasping Realm ay isang mortal na tao, at nanginginig siya sa takot. Bakit ayaw mong tanggapin ang mga gamit ko? Hindi naman sa hindi namin tinatanggap, hindi kami ng ahas. Sinabi na sa amin ng ikatlong young master ng pamilya ni Juying na bawal siyang gawin ang negosyo mo. Kung hindi tayo susunod, gagawin natin there's no way to operate in Yuan's Ghost City. Ngumisi si Ye Fan, gaya ng inaasahan. Umalis si Ye Fan sa pawnshop pagkatapos magtanong tungkol sa tirahan ng mga Juying. Pagkaalis ni Ye Fan, nagmamadaling nakipag-ugnayan ang tindero ng pawnshop kay Jiu Lingjun. Pangatlong young master. Ang lalaking iyon ay isang 5 kuko na gintong dragon. Ngayon lang, ginamit ko ang balintataw ng dragon para pilitin ang kontrabida na sabihin ang sekreto. Mansion ni Juying. Oo naman, ang pamilyang Shen lang yun. Mukhang tama ang impormasyon, ang 5-clawed golden dragon, hindi nakakapagtaka na mayroon itong divine power. Si Jiu Lingjun ay nakahiga sa isang upuan, umiinom ng alak, nanunood ng pagkanta at pagsasayaw ng geisha sa bahay. Third young master, iligtas mo ang iyong buhay, talagang hindi makatiis ang kontrabida. Di bale, malalaman niya rin sooner or later, gusto ko lang maintindihan niya kung sino ang totoong dragon sa Yuan's Ghost City. Ngumisi si Jiu Lingjun, kung hindi ka maglakas loob na ibigay sa akin ang mukha ng pamilyang Juying sa Yuan's Ghost City, hindi siya makakagalaw. Matapos putulin ang komunikasyon, tinawagan ni Jiu Lingjun ang kasambahay. Puntahan mo, buksan ang magic circle ng mansyon at isara ang itim na pintuang bakal. Hintayin ang lalaki at ang babae na lumapit, at hayaan siyang maghintay sa labas ng isang araw. Agad na nagutos ang kasambahay. Lingjun, sino ang nagpagalit sa iyo? Isang matabang lalaki na may bilog na mukha ang lumabas na pasuray-suray. Ito ang pangalawang Panginoon ng pamilyang Juying, si Jie Qiufeng. Pangalawa tiyuhin, nasa labas ka ba? Tatay at lolo ko. Nagtutulungan sila sa pag-atake sa ika-6 at ika-7 kanta. Kara-rating ko lang sa pang-4. Hindi ko maiwasan, kaya nauna akong lumabas. Bagamat maaaring gamitin ng bloodline ni Juying ang 2 kapangyarihan ng yelo at apoy pagkatapos magising, madodoble ang kakayahan nito sa tuwing gising ito ng 1 kanta. Kapag umabot sa 9 na ulo, ito ang tunay na paggising ng dugo ng 9 na sanggol. Bilang isang mabangis na angkan ng hayop, maaari pa ring makipagkompetensya si Juying sa 4 na pangunahing angkan kapag nagising sa sukdulan.
Bagamat ito ay mas mababa sa Qinglong, maaari rin itong makipagkompetensya sa iba pang mga pangunahing angkan. Gayunpaman, kung tutuusin, napakabihirang ng Qinglong, kaya hindi man lang natatakot si Juying kay Shenlang. Kung ihahambing sa pamilya Shenlang, ang dugo ng siyam na sanggol ay mas madaling magising at mapabuti. Pangalawa tiyuhin, nakakamangha na makakuha ng 4 na kanta. Na-multiply nito ang kapangyarihan ng iyong bloodline ng 16 na beses. Haha, kumpara sa tatay at lolo mo, medyo malala pa, pero may magandang kinabukasan. Tumawa si Jie Qiufeng. Ikaw Lingjun, kumpara sa iyong dalawang kapatid, ikaw ay isang henyo na magkaroon ng 3 kanta sa murang edad. Nagmamalaki si Jiu Lingjun, kung hindi dahil dito, noong nag-iisa ka, hindi rin ako magiging kinatawan ng Juying clan na mamumuno sa pangkalahatang sitwasyon. Tumango si Jie Qiufeng. Nga pala, hindi mo pa sinasabi. Sino ang sinusubukan mong protektahan kapag na-activate mo ang Magic Circle? Sino ang nang-ahas na pasukin ang bahay ng ating Yuan's Juying? Isang mabahong batang lalaki ng angkan ng Shenlang, na nagising ng mag-isa ang 5 kuko na gintong dragon, ay walang sinuman sa kanyang paningin. Papatayin ko ang kanyang espiritu ngayon at ipaalam sa kanya na sa Yuan's Ghost City, ang kanyang Shenlang clan ay isang piraso ng tae. Sumimangot si Jie Qiufeng, Jinlong. Huwag nang galing sa alinmang Shenlang clan, huwag kang magpapatalo sa sarili. Huwag kang mag-alala, pangalawang tito, may katabi siyang babae, at walang sumusunod. Nagpadala ako ng isang tao upang magtanong, at karamihan sa taong ito ay mula sa Wansha River Basin, ang young master ng Hansiang Pavilion, si Ye Guhan. Halatang tanga, hindi ko alam kung paano maging isang 5 kuko na gintong dragon, paano ako maglakas loob na tumayo sa harap ng aking young master. Nakangiting sinabi ni Jie Qiufeng, kung alam mo ang ugat, hindi magiging problema, Hansiang Pavilion. Ni hindi ko alam na mayroon ganitong sekta. Kahit na si Jinlong iyon, wala siyang respeto sa pamilya kong Juying sa Yuan's Ghost City. Lingjun, patayin mo siya, ayos lang. To be honest. I mean this, kung hindi siya tumambay sa akin at aminin ang kanyang pagkakamali, papatayin ko ngayon ang dragon at kukunin ang babae. Ngumisi si Jiu Lingjun. Sa kabilang banda, sa kalye. Anong gusto mong gawin? Nag-aalalang tanong ni Bai Chenluo. Dahil gusto niya akong kaibiganin, hahayaan ko siyang makilala ako ng mabuti. Dumating si Ye Fan sa isang malaking bahay. Sa itaas ng tarangkahan, isabit ang 9 na ulo ng bato, 5 lalaki at 4 na babae, na sumisimbolo sa 9 na ulo ng 9 na sanggol. Naglakad si Ye Fan papunta sa itim na bakal na gate. Alam ng housekeeper sa loob na narito si Ye Fan, at mukhang proud siya. Bahay ngayon ni Juying, mangyaring tumanggi na makakita ng mga bisita. Bago pa man siya makatapos magsalita, nakarinig siya ng malakas na parang kulog mula sa labas. Hindi sinasadya ni Ye Fan na kumatok sa pinto, sinipa lang niya ito. Boom! Libu-libong toneladang mahiwagang pinto ang bakal ang biglang gumuho, at nabasag kasama ng pader na bato. Nagulat si Butler, kaya't wala siyang oras para umiwas, at diretsyong nadurog sa laman ng pintuan na bakal. Tinapakan ni Ye Fan ang itim na higanteng pinto at pumasok. Sumunod si Bai Chenluo sa likod, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ye Guhan, nababaliw ka na ba? Sa sandaling mabaligtad ang Yuan's Ghost City. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng dito at sa ibaba ng Agus? Natigilan si Bai Chenluo, hindi nakatali sa etiquette. Tumango si Ye Fan. Bagamat sa likod ng Ghost City, mayroon ding 8 Diyos na sumusuporta dito. Gayunpaman, ang suporta at kontrol ay dalawang magkaibang bagay. Ang mga Diyos at iginagalang na mga tao ay namumuhunan at gumagawa ng ilang negosyo dito, sa huling pagsusuri, ito ay isa ring lihim na shareholding. Ito ay ginawa sa isang pribadong pangalan ng palihim, at ito ay hindi maginhawa upang gumawa ng pampublikong pagpapakita. Kung ikukumpara sa ibaba ng Agos, ito ang lugar kung saan walang pag-aalala. Daan-daang mga monghe, mga alipin, ang nagbuhos mula sa lahat ng dako. Si Jie Qiufeng ay may mataba na mukha, ang kanyang mukha at mga palad ay nanginginig, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Lingjun, di ba sabi mo hindi siya naglakas loob na pumasok? Naging itim ang mukha ni Jiu Lingjun, hindi tanong kung nang-ahas ba siya, paano niya nasisipa ang itim na bakal na tarangkahan. Ito ay isang lihim na gate na bakal na pinalakas sa pamamagitan ng magic formation. Napakatapang. Ye Guhan, sa tingin mo ba hindi namin kilala kung sino ka? Isa kang Shenlang clan ng isang maliit na sekta, sa tingin mo ba matatakot sa iyo ang aking Juying clan? Inilabas ni Jiu Lingjun ang kanyang dobleng kutsilyo at kinagat ang kanyang mga ngipin. Ikaw, ang Juying clan sa Yuan's Ghost City, ay dapat magkaroon ng isang espiritual na kaharian, tama ba? Tanong ni Ye Fan. Natatakot ka na ba? Si Jiu Lingjun ay ngumiti ng may pagmamalaki, para sabihin sa iyo ang totoo. Ang aking lolo na si Jiu Hengshan ay nasa kaharian ng mga kapangyarihang psychic. Kung siya ay nasa ibaba ng Agos, kailangan niyang pumasok sa 8 gate. Lumabas ka. Malamig na sabi ni Ye Fan. Ano? Naguguluhan si Jiu Lingjun.
Biglang lumingon si Ye Fan sa pahilig na bahaging ito, sa direksyon ng Ancestral Hall ng Juying Clan, at biglang nagunat ng Dragon Flame Golden Claw. Ang nagngangalit na apoy ng dragon ay umabot ng daan-daang metro, at ang malalaking kuko ng dragon ay direktang dumurog sa buong Ancestral Hall. Ang dalawang lalaki na nagsasaka sa loob ay nasalo ng paa ni Ye Fan. Lolo, tatay. Napaungol si Jiu Lingjun sa gulat, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Kabanata 3234 na paano ko susuntukan ang aking kamao. Not to mention Julingjian, the captured patriarch Jiu Hengshan and his eldest son Jiekjun were also heartbroken. Anong klaseng halimaw itong 5-clawed golden dragon na biglang sumulpot? Kahit na ang pinakakaraniwang mga kuko ng dragon, mahirap para sa kanilang dalawa na gumalaw. Dapat mong malaman na ang Jiuheng Mountain ay nasa estado ng espiritualidad 1,000 taon na ang nakalilipas. Kahit na hindi niya naiintindihan ang mga mahiwagang kasanayan, ngunit pagkatapos ng lahat, si Tongshen ay isang karunungan, at hindi ito maihahambing sa kaitian. Nia Barrier, ano ang ginagawa ninyo sa pag-urong ng matandang ito? Bakit magkakaroon ng Divine Golden Dragon? Nakaramdam ng pagkabalisa si Jiu Hengshan at malapit ng matuno, kaya hindi niya napigil ang umungol ng galit na galit. Namumula ang mukha ni Jiu Lingjun. Lolo, hinamak niya ang ating Juying Clan, at pinarusahan ko lang siya ng kaunti. Pare, sinisira ng taong ito ang Ancestral Hall ng aking Juying Clan at papatayin siya. Sabi ni Jiekjuan. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin, hindi rin siya kayang pigilan ng matandang ito. If I keep this person, how will my Juying? Ang clan ay magkakaroon ng foothold sa Yuan's Ghost City sa hinaharap. Ang isang pula, isang asul at dalawang linya ng dugo ay parang dalawang sinag ng liwanag na umaabot sa langit, kahit na ikaw ay psychic, ano? Umiling si Jiu Hengshan Bingwo at kumalas mula sa mga kuko ng dragon. Pinilit ng banal na kaharian ang karamihan sa Yuan's Ghost City, at hindi mabilang na mga cultivator ang tumitingin dito. Tapos ka na. Ang lolo ko ay may 6 na ulo at 9 na sanggol, ang pagpatay sa iyo ay parang paghiwa ng melon at gulay. Nang makita ang kanyang lolo na nakalaya mula sa mga kuko ng dragon, agad na nagkaroon ng kumpiyansa si Jiu Lingjun sa magandang mukha ni Bai Qianluo. Yeguhan, masyado kang walang ingat. Malalim ang ugat ng Juying Clan dito, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa mundo? Mayroon akong pinakamataas na dugo ng angkan na dumadaloy sa aking katawan, at natatakot ako na ito ay isang 9 na ulo na ibon. Ye Fanto, huwag mo nang sabihin ito pabalik. Si Bai Qianluo ay walang imik, ito ba ang Yeguhan na kilala niya? Lahat sila baliw. Ang Shenlong clan ay ang pinakamalakas na clan sa teorya, ngunit ito ay limitado lamang sa teorya. Anak, kung ikaw si Qinglong, matatakot pa rin sa iyo ang matanda. Kahit na ikaw ay isang 5 kuko na gintong dragon, sa harap ng matandang ito, patay ka. Ngumisi si Jiu Hengshan. Matagal na akong hindi nakakalabas ng kabundukan, natatakot ako na baka may makalimot sa kapangyarihan ng Juying Clan kumula sa Yuan's Ghost City. Ngayon, kapag umalis ang matanda sa kaugalian, kakatay muna siya ng dragon. Medyo naiinip si Ye Fan. Maraming kalokohan, makakaligtas ka ngayon, sa iyo ang apelyido ko. Ang mukha ni Jiu Hengshan ay naging pangit, ang kanyang mga paa ay nag-volley ng alas-2 sa ere. Ice Condensation Profound Thorn. Malaking bilang ng matutulis na mga blade ng yellow, tulad ng isang malakas na bagyo, sumipol patungo kay Ye Fan. Si Ye Fan ay namaga ng apoy ng dragon at natunaw ang lahat ng yellow. Biglang lumitaw ang Jiuheng Mountain mula sa malawak na puting fog. Isang kamao ang tumama, at ang yellow at apoy ay bumuo ng magulong puyo ng tubig. Mao sa prison Juyingming. 64 na beses ang kapangyarihan ng dugo, ang bipolar na pagsasanib ng yellow at apoy, ay nagtagpo sa isang punto. Ang nakasisilaw na pula at asul na liwanag ay nagdulot ng marahas na bagyo. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at pagkatapos tansyahin ang pressure, tahimik siyang gumawa ng desisyon sa kanyang puso. Dobleng pagkakawatak-watek. Sa isang tahimik na sandali, muling lumakas ang katawan ni Ye Fan. Boom! Natama ng kamao si Ye Fan sa mukha. Haha! Bobo! Hindi man lang umiiwas. Si Jiu Lingjun ay matutuwa, ngunit ang kanyang mukha ay mabilis na nanlamig. Nakita ko na si Ye Fan ay kasing tatag ng Mount Tai, nakatayo. Ang buong lakas na suntok na iyon ni Jiu Hengshan, pagkatapos tumagos sa apoy ng dragon, ay tumama ng malakas sa mukha ni Ye Fan. Ngunit, kahit ang balat ay hindi nasira. Ang mga mata ni Ye Fan ay parang nanunood ng isang unggoy na naglalaro. 64 na beses, ang maliit na kapangyarihan na ito. Ang mukha ni Jiu Hengshan ay kasing puti ng papel, nakabuka ang bibig, malapit nang mahati ang mga mata. Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Ako ang iyong ninuno. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamao. Tuturuan kita kung paano suntukin ang iyong kamao ng ganito. Naihampas na ni Ye Fan ang kanyang kamao sa tuktok ng Jiuheng Mountain bago siya matapos magsalita. Bang! Ang katawan ni Jiu Hengshan ay parang isang lobo na sumabog. Ang laman, buto at organo ay agad na binugbog sa lupa.
Natahimik ang buong lugar. Nakita na ng mga miyembro ng Juying clan ang kanilang mga kaluluwa na lumabas sa kanilang mga katawan, at ang kanilang mga katawan ay naninigas. Nanghihina rin ang katawan ni Bai Chenluo, tinakpan ng isang kamay ang kanyang mapupulang labi, hindi ng ahas na huminga. Si Ye Fan ay tumingin sa kanyang kamaunang may pagkabigo. Halos masama. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagsasanay. Ang sublimation ng nakatutuwang sayaw ay nagdulot sa katawan ni Ye Fan na umabot sa hindi pa nagagawang taas. Si Ye Fan mismo ay hindi inaasahan na ang kanyang sariling kabaliwan ay sumayaw, nagtatago ng ganoong sekreto. Naisip niya noong una na pagkatapos ng kanyang double disintegration, ang kamao na ito ay dapat na agad na makapatay kay Jiu Hengshan. Ngunit hindi nila pinatay ang primordial spirit ni Jiu Hengshan, ibig sabihin ay malayo pa ito sa sapat. Ang pangkalahatang Seikiko ay upang malasahan ang pagkakaroon ng mga batas, at iba't ibang mga lihim sa likod ng eroplano. Para itong isang estudyante sa kolehiyo na pumasok sa isang social university, at naunawaan ang pagkakaiba ng lipunan at paaralan. Ang Jiu Hengshan ay nasa kategoryang ito, isang ilalim ng lipunan, na nakakaalam ng pangkalahatang sitwasyon ng lipunan, ngunit mayroon lamang pangkalahatang pangunawa. Tulad ng para sa mga may kasanayan sa mahiwagang kasanayan, sila ay mga elite sa lipunan na dalubhasa sa ilang mga larangan. Hindi tulad nila, si Ye Fan ay nasa tuktok na ng lipunan. Upang gumamit ng isang pagkakatulad, ito ay tulad ng taong may kapangyarihan sa likod ng lipunan. Ang bawat galaw ni Ye Fan ay maaaring makaapekto sa anumang larangang panlipunan at direksyon ng pag-unlad ng lipunan. Sa mga mata ni Ye Fan, ang buong lipunan ay napakalinaw at walang dapat ika-curious. Itinuring ni Ye Fan na si Ye Wuya at ang iba pa na gusto niyang hamonin ay maaaring ang mga gumagawa ng panuntunan ng lipunan. O isang mas malalim na pag-iral. Sa anumang kaso, ang kasalukuyang antas ni Ye Fan ay ang tunay na antas ng eroplano, iyon ay, ang psychic ng kumpletong katawan. Maaaring gumamit si Ye Fan ng anumang mga kasanayan, kahit na purong martial arts, nang walang paglilinang, makatuwirang sabihin na kaya niyang patayin ang espiritual na kaharian. Gayunpaman, hindi pa ito naging matagumpay sa ngayon. Buhay pa rin ang primordial spirit ng Jiuheng Mountain. Ito ay nagpapakita na sa ilalim ng pagkawatak-watik ng pangalawang layer ni Ye Fan, ang kapangyarihang nagtatanggol ay maaari ng durugan ng entry-level na psychic na ito. Gayunpaman, ang lakas ay hindi sapat upang pumatay sa ilang segundo. Imposible. Paano ito mangyayari? Sir, iligtas ng iyong Panginoon ang iyong buhay. Ang binata ay walang mga mata. Mula ngayon, handa na siyang maging alipin at mangyaring hayaang mabuhay ang pamilya ng aking Yuan Juying. Napagtanto ni Jiu Hengshan ang sitwasyon hindi maganda, habang mabilis na inaayos ang katawan, habang nagmamakaawa para sa awa. Ngayon lang, inutil si Ye Fan kahit sa kanyang cultivation. Kung nag-iniksyon siya ng bakas ng espiritual na kapangyarihan at apoy ng dragon ngayon lang. Alam ni Jiu Hengshan na hindi man lang niya mapapanatili ang kanyang primordial spirit, at tiyak na mawawasak siya. Ang ganitong uri ng psychic connection ay isa ng Diyos sa totoong kahulugan, at may mga matataas na antas na bigwag sa itaas na 8 gate. Sino ang nagpahintulot sa iyo na baguhin ang iyong katawan? Si Ye Fan ay nagpaputok ng apoy ng dragon gamit ang isang kamay, direktang sumisingaw sa primordial spirit ni Jiu Hengshan. Magkapatid na Jie Juan at Jie Qufeng, lumuhod. Diyos ko, patawarin mo ako. Hindi makapagsalita si Jiu Lingjun, iniyuko ang kanyang ulo, at nanginginig na lumuhod. Masyadong malaki ang agwat ng lakas, at wala silang lakas ng loob na magkaroon ng ideya ng paghihiganti para kay Jiu Hengshan. Dahil hindi mo ako pinapunta sa pawn shop para magtinda ng mga gamit, kaya hindi ko ibebenta. Hindi ba kayo ang mga lokal na ahas ng Yuan's Ghost City? Gusto ko ng ilang bagay, at kung mahanap mo ang mga ito para sa akin, iisipin kong hayaan kang mabuhay. Kabanata 3235 Mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan. Diyos ko, ano ang gusto mo? Hanggat mayroon nito ang ating Juying clan, masisiyahan tayo. Sinabi ni Ye Fan, narito ako sa oras na ito para bumili ng Phoenix Yuanji Peel. Pumunta ka at hanapin mo ako ng 1,000 piraso, o katumbas nito. Mga materyales, mga kristal na barya. Ano? 1,000 Phoenix Primordial Peels. Halos umiyak ang mga tao mula sa siyam na pamilya. God Venerable, kahit nabaligtarin ang buong Yuan's Ghost City, hindi ka makakahanap ng 1,000 Yuanji Peels. Bagaman ang ganitong uri ng elixir ay may pinakamataas na kalidad, ngunit dahil hindi ito praktikal, ito ay para lamang sa koleksyon. Ang output ay mababa, at walang gaanong sirkulasyon sa merkado. Natatakot ako na ang buong Yuan's Ghost City ay magkakaroon ng wala pang 100 barya. Sabi ni Jie Duan na may malungkot na mukha. Pagkatapos ay may diskwento. Umupo si Ye Fan Shiren sa isang upuan at sinabing walang galang. Ito. Ang Yuanji Peel ay humigit kumulang 500,000 crystal coins. Kung bibilhin mo ito ng marami, hindi may iwasang magdulot ito ng pagtaas ng halaga. Kahit na ito ay 100, ito ay nagkakahalaga ng mga 60 milyong kristal na barya, at ang 1,000 ay 6. Paano tayo magkakaroon ng napakaraming kristal na barya?
Magkano ang maaari mong ilabas ngayon? Bamulong si Jie Qfeng, kami. Pansamantalang makakabuo ng 50 milyong halaga ng ari-arian. Dalhin mo rito. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay. Kinuha ni Jie Qfeng ang mga gamit sa mga kamay ng iba't ibang angkan at iniabot ang mga ito ng masakit. Tiningnan ni Ye Fan ang storage bag, na puno ng higit sa 20 milyong mga kristal na barya, maraming espiritual na materyales, at ang kanyang puso ay tuwang-tuwa. Ang Ghost Market ay talagang isang magandang lugar, kahit na ano, ang batas ng gubat ng mahihina ay ganap na maipapatupad. Siguro, mali ako sa unang naisip. Wala akong ganoon karaming oras para kumita at mag-ipon ng kayamanan. Kapag nakakuha siya ng sapat na mapagkukunan, hindi niya alam ang taon ng unggoy at buwan ng kabayo, at marami pa ring mga bagay na naghihintay para sa kanya upang malutas. Dapat tayong maghanap ng paraan upang makakuha ng kayamanan at mga mapagkukunan upang makarating sa kanilang sariling inisyatiba. Isang bagong ruta ng pag-unlad ang mabilis na lumitaw sa isip ni Ye Fan. Hindi napigilan ni Ye Fan na magpakawala ng masamang ngiti. 50 milyon na lang, paano ang natitirang 500 milyon? Hindi napigilan ni Gio Lingjun na mapabulalas, gusto mo pa ba ito? Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, bakit, hindi mo ito kayang bayaran? Sa pagtatanong ni Ye Fan, maraming tao mula sa siyam na pamilya ang natakot kaya sila ay yumuko. Ibigay mo. Ibigay natin. Kahit malugi tayo, hahanap tayo ng paraan para makakolekta ng 600 milyon. Bigyan ka ng isang araw, nandito ako, naghihintay ng iyong mabuting balita. Si Jiek Duan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at kailangang pumayag. Nagmamadaling lumabas ang grupo, naghanap ng paraan para makalakam ng pera. Umupo si Ye Fan sa patio, dinampot ang spirit fruit sa mesa, at kinain ito ng maluwag. Nasa mood ka pa bang kumain? Hayaan mo silang lumabas, at tiyak na makakahanap sila ng mga katulong. Bobo ka talaga mula sa angka ng Juying, at bibigyan ka ng 600 milyon ng walang bayad. Hindi maiwasan ni Bai Chenluo na mabalisa. Paano kung tanga talaga sila? Sabi ni Ye Fan na may mahinang ngiti. Hindi talaga kita maintindihan. Sa Janj, tahimik ang sinumang nang aapi sa iyo. Paano ba naman kasi, parang kumakain ng beast san, sobrang galit. Umupo si Bai Chenluo sa gilid, ang kanyang maganda at gumagalaw na mukha ay puno ng pagdududa. Depende kung kailangan mong mawalan ng galit. Nawalan ka ng galit sa ilang langaw, patayin mo sila, at mayroon kang isang tumpok ng mga langaw sa iyong mga kamay. Ngunit kung magalit ka sa mga hayop, ang mga balat ng hayop at karne ng hayop ay lahat ng magagandang bagay. Nakangiting sabi ni Ye Fan, nakahiga sa upuan at nakatulog. Nagdusa ang Juying clan, at marami ng ingay sa labas. Nang mamatay si Jiu Hengshan, maraming industriya sa ilalim ng Juying clan ang nataranta. Sa Ghost City ng Yuans, nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol sa mga Diyos ng pamilya Shenlang. Kaya't ang isang malaking bilang ng mga monghe ay naglalakad pabalik-balik sa labas ng patio, sa katunayan, gusto nilang panuurin ang pag-unlad ng sitwasyon. Makalipas ang isang oras, mula sa direksyon ng likod bahay, biglang may babaeng tumakbo. Ang babae ay nakasuot ng emerald green na off-shoulder na silk dress, na may maliwanag at gumagalaw na anyo, kulay rosas na leeg at jade na kalamnan, at mukha siyang nakakaawa. Ilang gwardya ng Juying clan, na nanunood sa kanyang pagtakbo, gustong pigilan siya. Umalis ka! Umalis ka! Gusto kong makita ang Diyosa. Galit na galit ang isa sa mga gwardya, asawa. Ang Diyosa ba ang gusto mong makita? Pagkasabi niya noon ay ibinagsak niya ang babae sa lupa. Hayaan mo siyang lumapit. Nang makita ito, bumangon si Bai Chenluo at sumigaw sa kawalan ng kasiyahan. Nang marinig ito ng gwardya ay mabilis siyang lumayo. Gumapang at tumakbo ang babaeng naka-green skirt, at lumapit sa kanilang dalawa. Salamat babae. Sino ka, may mali ba? Tanong ni Bai Chenluo. Si Liu Yi, ang nakababatang anak na babae, ay ang bunsong anak na babae ng babae ni Yuan Xiangliu, at ngayon siya ang katulong ng bahay. Xiaoyo. Nagulat na sabi ni Bai Chenluo, naaalala ko, si Xiangliu ay isa ring multo ni Yuans. Ito ba ay isang malaking kapangyarihan sa lungsod? Kahit concubine, paano magiging maid dito? Ang ina ni Yi ay pinatay dahil sa pananakit kay Mrs. Dofang. Ibinenta ni Dofang si Yi sa palengke ng alipin, at si Julengjan ang bumili sa akin pabalik. Gusto kong gawin akong katulong, ngunit hindi magawa ni Yi, kaya pinapunta ako ni Gio Lingjun sa laundry room. Sabi ni Siang Liu Yi, ang kanyang mga mata ay namumula. Nang marinig ito ni Bai Chenluo, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa sa kanyang puso. Si Bai Chenluo ang higit na nakakaalam ng pakiramdam ng binyu-buli ng kanyang tiyahin. Ang kamag-anak na ito na si Liu Yi, ay mayroon lamang cultivation base ng peel formation. Sa ganitong uri ng lugar, talagang walang pinagkaiba sa mga mortal. Ano ang kinalaman mo sa kagalang-galang na Diyos? Tumingin si Siang Liu Yi kay Ye Fan. Shenzun, alam ni Yi na ang Juying clan ay may lihim na vault, kung saan ito ay nakahiwalay sa mga espesyal na materyales, kaya hindi ito maiintindihan ng banal na kahulugan. Sa totoo lang, matagal nang nag-iipon ng pera ang pamilya ni Juying sa Yuan's Ghost City, at tiyak na available ang 600 milyon.
Sinadya nilang ipagpaliban ang oras, at ngayon ay pumunta na sila para iligtas ang mga sundalo. Tumingin si Ye Fan kay Xiang Liu nang may pag-iisip. Sumulyap si Yi. Bakit mo sinabi sa akin ito? Biglang nagngangalit si Xiang Liu Yi, tumayo, at tinanggal ang kwelyo niya, ito. Ang mga mata ni Bai Chenluo ay namumula, puno ng galit. Hindi mapigilan ni Ye Fan na sumimangot. Sa harap nitong Xiang Liu Yi, may isang mabangis na may ngiping kutsilyo. Makatuwiran na sa kaharian na humuhubog sa espiritu, ang sugat ay dapat maghilom. Ang pag-iiwan ng gayong halatang mga peklat, dapat itong madalas na hiwain, na nagreresulta sa magulo na enerhiya na natitira sa loob, at ito ay mahirap na ganap na gumaling. Si Jiu Lingjun ay isang pervert. Gusto niya akong abusuhin. Kung hindi ko siya sinunod, puputulan niya ako gamit ang isang kutsilyo. Nabulunan si Xiang Liu Yi, ibiniti niya ako at pinapahirapan ako kada ilang araw. Buksan ang sugat. Sa loob ng higit sa isang taon, ang buhay ko ay mas mabuti kaysa kamatayan. Sinabi ko sa Diyos na iwan ko ito sa bahay ni Jiu, gusto ko lang tulungan si Jiu. Nagmadali si Bai Chenluo at isinara ang mga damit ni Yi. Huwag kang mag-alala, dadalhin ka namin. Hindi ko inaasahan na papatayin ni Jiu Lingjian ang mga mabangis na hayop sa labas upang ipakita ang kanyang kamahalan, at may mga ganyang hayop sa likod niya. Ngumisi si Xiang Liu Yi, mahilig siyang purihin, gusto niyang maging limelight, at malakas ang tingin niya sa sarili, kaya tinanggihan ko siya, at pinahirapan niya ako ng ganito. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Asong babae. Naglakas loob ka bang magsalita ng masama tungkol sa Young Master na ito sa likod mo? Kung hindi ka binili ng Young Master na ito, naibenta ka na sana sa Red Chamber. Swagger pabalik mula sa labas. Magkasama, mayroong dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na tila mataas ang nilinang. Kabanata 3236 na Wishful Thinking. Kuduan, ito ba ang taong pumatay sa iyong ama? Ang lalaking nakaitim ay may mahabang buhok na nakakalat at ang kanyang mga mata ay parang kutsilyo, mabangis at nagbabanta. Oo, lolo, ang Shanlang clan na pinangalanang Ye ang pumatay sa kanyang ama. Tumingin sa kanya si Xiang Liu Yi, at namutla si Huarong. Damn it! Si Jiu Yu Zhang iyon. Jiu Yu Kong. Ang ama at tiyuhin ni Jiu Hengshan, ang huling dalawang pinuno ng pamilya Juying. Nagulat din ang mga monghe na nanunood sa labas. Ang dalawang dakilang Diyos ng henerasyon ng Yuzi ay hindi man lang pumunta sa 8 gates. Maaaring ang mga alingaw-ngaw na ang mga Dui goalkeeper ay na-recruit noong nakaraan ay pawang mga alingaw-ngaw. Upang pagsamahin ang posisyon ng pamilyang Juying sa Yuan's Ghost City, mukhang hindi pa ako nakakalayo. Si Jiu Lingjian ay mukhang mahiyain, Yeguan, sa tingin mo ba ay hindi na mag-iiwan ang aking pamilyang Juying? Patay ka na. Humikab si Ye Fan. Alam kong hindi ka gaanong tapat. Dahil gusto mong mapuksa, tutuperin kita ngayon. Si Bai Chenluo, na nasa likuran, ay kinakabahan at nagtatakang tumingin sa lalaki. Ang kakayahan ni Ye Fan na buksan ang kalangitan ay sapat na upang magulat siya. Ngayong nakapatay na sila ng psychic sa ilang segundo, kailangan pa ba nilang gumawa ng milagro? Anong klaseng lakas ang panang-ahas ng lalaking ito na maging mayabang? Maaaring linlangan ako ng 5 kuko na gintong dragon mula sa angkan ng Juying. Ang mukha ni Jiu Yukong ay puno ng laman, at ang kanyang malaking katawan ay higit sa 2 metro ang taas, ngunit ito ay halos 2 metro ang lapad, napakataba na hindi niya makita ang kanyang mukha. Nanginginig ang lupa sa paghakbang niya. Mga walang ginagawa, teka, umalis ka kung ayaw mong mamatay. Kakain ng karne si Lord Pig ngayon. Sa kanyang dagandong, sa loob ng ilang daang metro, mabilis na umatras ang mga monghe. Nabalitaan ko na itong si Jiu Yukong ay kasing taba ng baboy, at tinatawag itong Lord Pig, pero ganoon talaga ang tawag niya rito. Hoy! 1,500 taon na ang nakakaraan, ang numero 1 eksperto sa Yuan's Ghost City ay itong Second Lord Pig. Tinatawag ko ang aking sarili na isang baboy, ngunit hindi ako nahihiya sa lahat, sa kabaligtaran, ako ay sikat na sikat. Ang ilang matatandang tao sa Ghost City ay bumantong hininga ng may damdamin, pakiramdam na si Ye Fan ay mabangis na. Bumaba si Jiu Yukong, at ang malaking bilang ng mga ice blades ay tumaas mula sa lupa. Tumayo si Ye Fan sa lugar at bumaba gamit ang isang paa. Ang talam ng yelo na malapit ng tumaas ay nagkapira-piraso. Flashlight. Ang matambok na katawan ni Jiu Yukong ay lumapit kay Ye Fan na kasing bilis ng kidlat. Nang walang kamao o paa, ang buong katawan ay direktang idiniin kay Ye Fan. Ang matabang tiyan na iyon ay parang 10,000 pound giant cauldron. Hinampas ni Ye Fan ang isang dragon fist at nagdala ng dragon flame sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Paft. Malinaw niyang nataman ang karne, ngunit naramdaman ni Ye Fan na para itong putik na baka na pumapasok sa dagat, at mabilis na naipamahagi ang kapangyarihan. Kaagad pagkatapos, natuklasan ni Ye Fan na ang kanyang kamao ay talagang nahulog sa tiyan ni Jiu Yukong. Ang laman at taba ng lalaking ito ay parang buhay na bagay, inaakit ang kanyang kamao sa hanay at nilalamon ang kanyang lakas. Batas. Dito, dapat itong tawaging magic.
No wonder naglakas loob na bumalik sina Jie Yuzhang at Jie Yukong nang malaman nilang pinatay si Jiu Hengshan. Tila hindi lamang mas malakas ang cultivation base, ngunit mayroon ding tiwala sa sarili niyang mahiwagang kakayahan. Bakit hindi ka lumaban? Nakikiliti para sa Panginoong Baboy. Nga pala, hindi ka makagalaw, pero kapag nataman mo si Lord Pig, huwag mo nang isipin na bumitaw. Ngumisi si Jiu Yukong, biglang lumaki ang dalawang malalaking kamay niya. Parang ang bawat selda ay mabilis na pumutok, na ginagawang dambuhalang palad ang dalawang kamay. Sinampal nila ng dalawang kamay si Ye Fan. Kasama nito, nariyan ang kapangyarihan ng yelo at apoy na dual bloodline. Patuloy na nagsalubong ang yelo at apoy kay Ye Fan, na nagdulot ng malakas na kulog. Nakapulupot si Ye Fan sa magkabilang kamay, at ang kanyang mga palad ay nag-vibrate na parang kampana. Ang bawat piraso ng kalamnan at tisyo sa itaas, na ang lakas nito ay pinahusay na alon pagkatapos ng alon, ay ginagawang higit sa 10 beses na mas malakas ang sampal na ito. Hahaha. 5-clawed golden dragon. Ganon. Lahat. Grandpa Pig ay gagawa ng palaman para sa dragon meat dumplings ngayon. Nagmukhang mapatla si Bai Chenluo, binabaliwala ang malaking agwat sa cultivation, at gustong iligtas si Ye Fan. Ngunit sa sandaling binunot ng babae ang kanyang espada, napagtanto niya na may mali. Si Ye Fan, na pinalo ng malakas ng dalawang kamay, ay hindi nagpakita ng anumang sintomas ng pagdurugo o pinsala. Marahil, mas angkop ngayon para sa pag-ihaw ng baboy. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at malamig na ngumiti. Kinaikit ni Jiu Yukong ang kanyang mga mata, ipinakita ang nakakatakot na hitsura. Paano naging posible? Ikaw, anong kalokohan ang ginawa mo? Sa sobrang marahas niyang pagbugbog, kahit isang 5 kuko na gintong dragon ay dapat tamaan ng malakas. Red Gold Dragon King Spear. Direktang pinalapot ni Ye Fan ang isang Dragon King Spear gamit ang isang kamay sa tumpok ng taba ng tiyan ni Jiu Yukong. Puche. Ang Dragon Spear King ay tumagos sa likod ni Jiu Yukong pagkaraan ng ilang sandali. Nasa sakit si Jiu Yukong, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang taba ay hindi magkakaroon ng oras upang tunawin at ay absorb ang apoy ng dragon na ito. May amoy ng nasusunog na mantika sa hangin. Nang makita ito, alam ni Jie Yuzhang na may mali. Pangalawa, nandito ako para tulungan ka. Sa likod ng Jie Yuzhang, 7 multo na may ulo ng ibon ang lumiwanag, at sila ay 7 ulo at 9 na sanggol. Humakbang siya at biglang naging 7 figure. Ang 7 anino ay sabay-sabay na gumamit ng 128 beses ng lakas ng kanilang dugo para salakayin si Ye Fan. Bagamat 7-on-1, naramdaman ni Ye Fan na masyadong mabagal si Jie Yuzhang. Sa bilis ni Ye Fan, ang pag-ataking ito ay madaling maresolba. Ngunit sa sandaling nag-away sila, napagtanto ni Ye Fan na iba ito sa iniisip niya. Bang, ang mga siksik na hit ay galing kay Ye Fan. Si Ye Fan ay agad na tinamaan ng daan-daang suntok. Gayunpaman, hindi mahawakan ni Ye Fan si Jie Yuzhang. Ano ang sitwasyon? Bakit ang iyong mga depensa at pag-atake ay walang kabuluhan? Tuwang-tuwa si Jiu Yukong nang makita niyang si Ye Fan ay binugbog at nagsimulang magkaroon ng mga galos sa buong katawan. Haha! Kuya, ang batang ito ay may ilang mga kasanayan, ngunit kapag ang ating mga kapatid ay nagsanib puwersa, siya ay mamamatay. Sabi ni Jiu Yukong, at tumawag din ng maraming yelo at apoy para ay ihaw at ay free si Ye Fan. Nagkawatak-watik si Ye Fan sa oras na ito. Bagamat napigilan niya ito, medyo sumakit ang ulo niya. Ayaw ni Ye Fan na gamitin ang Fearless Law para magkaroon ng insight, kaya siya lang mismo ang nakakaramdam nito. Tila ang mahiwagang kasanayan ng Jie Yuzhang na ito ay upang dein ang kanyang paghatol. Anak, kahit nabugbugin ka hanggang mamatay, hindi mo makikilala ang matandang ito. Si Jiu Yuzhang ay mukhang may tiwala. Napaka-relax ni Jiu Lingjun nang makita niyang kontrolado na ng dalawang ninuno si Ye Fan. Nagmamalaki siyang naglakad patungo kay Bai Chenluo. Babae, maling tao ang kasama mo. Lumuhad ka ngayon, at magmakaawa sa akin na kunin ka bilang isang babae, hahayaan kang mabuhay ng batang master na ito. Ginawa ito ni Jiu Lingjun para makaabala kay Ye Fan, para mas mabilis siyang matalo. Delusional. Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang mga ngipin. Si Xiang Liu Yi, na nasa likuran, ay tahimik na gumalaw sa kanyang mga hakbang at nagtago sa likod ni Bai Chenluo, nagbago ang kanyang mga mata. Bitch! Kaya mo bang magtago? Binili kita sa palengke ng walang kabuluhan, paano mo ako pinagtaksilan? Anong klaseng kalokohan ka, wala ka bang punto sa puso mo? Sabi ni Jiu Lingjun, sasaluhin si Liu Yi gamit ang isang kamay. Umalis ka na. Binunot ni Bai Chenluo ang kanyang espada at umakyat upang hamarang. Itinaas ni Jiu Lingjun ang kanyang espada, at nagbanggaan ang mga espada. Si Xiang Liu Yi ay nagmamadaling tumakbo pabalik sa takot, umiiyak sa takot. Tulungan mo ako, manligaw. Sa sandaling ito, isang dagandong ng dragon ang maririnig mula sa likuran. Chapter 3237 Hindi rin daw niya ako gusto. Nalaman ni Ye Fan na kung wala si Wu Shuang, talagang hindi niya makita ang mahiwagang pamamaraan na ito ng pag-iwas sa paghatol.
Nakasanayan ko ng gumamit ng simpleng paraan para masira ang lahat ng mahiwagang kasanayan, at napakalaki pa rin ng sense of gap. Walang paraan, dahil hindi sapat ang kasanayan, brute force lang ang magagamit. Kahit nasaan ang katawan ng Jiayuzang, basta't nasa paligid ito. Ang kaluluwa ng gintong dragon ay pumailang lang sa langit, at ang langit ay pumuti saglit. Kaagad, ang kaluluwa ng dragon ay bumagsak sa lupa. Ang Teiko Dragon ay nahuhulog sa langit. Isang gininto ang shockwave ang nagdulot ng kalituhan. Kahit na ang isang malaking bilang ng mga magsasaka ay tumakbo sa malayo, mayroon pa ring libu-libong mga tao sa loob ng radius ng matematika. Nanginginig siyang bumagsak sa lupa, bumubula pa ang bibig na walang malay. Sa sandaling ngayon, ginamit ni Ye Fan si Long Yan para protektahan si Bai Chenluo. Ngunit kahit na ganoon, tumibok ang puso ni Bai Chenluo, at medyo natakot siya. Si Jie Yuzhang at Jie Yukong ang pinakamalapit, at nararamdaman ko ang sakit ng ulo ko sa sandaling ito. Ang isang primitive na likas na takot ay gumagawa sa kanila ng labis na inis. Para itong dalawang ibon na may siyam na ulo na nakaharap sa isang malaking dragon, isang pakiramdam ng walang kapangyarihang kabab ang loob. Sa wakas ay nakita ni Ye Fan ang posisyon ng katawan ni Jie Yuzhang. Puriin ng langit. Ang dalawang dragon claws ang agad na humawak kay Jie Yuzhang, pinunit ito sa hangin. Ang kasamang apoy ng dragon ay sisira sa lahat ng siyam na jade. Pagsunog ng dragon at pagsusunog ng bangkay. Lumingon si Ye Fan at sinuntok ng 2 beses ang katawan ni Jiu Yukong. Bagamat ang kamao ay nakasubsob sa taba, binalak ni Ye Fan na gawin iyon. Boom! Sinag ng liwanag mula sa makalangit na dragon ang ganap na sinunog ang matipunong katawan ni Jiu Yukong. Kung makaka-atres si Jiu Yukong sa tamang panahon, makakatakas pa rin siya sa sakuna. Ngunit sa ilalim ng impluwensya ng galit ng dragon at ng langit, hindi na makakasabay ang dalawang psychic realms. Ang mga ninuno ng dalawang dakilang Diyos, namatay. Ang magkapatid na Jie Juan at Jie Qufeng, kasama si Jiu Lingjun na bumagsak sa lupa, ay naging abo na lahat. Ang mga mata ni Bai Chenluo ay puno ng kinang. Kahit nasa pangunguna sa labanan, hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na lalaki. Ilang sikreto ba ang tinatago ng lalaking ito? Kung ang mag-asawang Hansiyang Pavilion, huwag maging masyadong low-key, natatakot ako na ang Hansiyang Pavilion ay magiging no. Isang faction sa Wanshahe, tama ba? Hindi, makatuwiran na ang ganitong uri ng lakas ay dapat na pumasok sa 8 pintuan noon pa man. Bakit dapat manatili sa ibaba ng agos ang gayong tao sa lahat ng oras at handang sumali sa pamilya? Ang mga iniisip ni Bai Chenluo ay puno ng mga pag-iisip, God Venerable. Divine Venerable, iligtas ang iyong buhay. Sa pagkakataong ito ay hindi na talaga kami ng ahas. Wala kaming mga mata, kaya magbibigay kami ng pugay sa lahat ng materyales ng pamilya Juying. Lumuhod si Jie Juan sa lupa, panatilihing yuko. Ngayon ko lang narinig ito. Naisip ito ni Ye Fan, at ilang lumilipad na espada ang bumangon mula sa eksena. Bagamat hindi siya maaaring gumamit ng sword intent, kailangan lang niya ng swordsmanship, at sapat na iyon para patayin ang mga taong ito. Ang lumilipad na mga espada na nagpasiklab ng apoy ng dragon, tulad ng mga gintong ilaw, ay tumawid sa bahay ni Juying. Sinabayan ng lahat ng uri ng mga hiyawan at mga tunog na tumutusok, ang mga buto ng Juying clan ay nawala. Ilang storage bag, storage bracelets, singsing, at iba pa. Ay hinanap lahat ni Ye Fan. Nilinang ni Ye Fan ang isa sa pinakamataas na gwardya sa bahay at kinokontrol ito gamit ang Dragon Eye. May lihim bang vault sa bahay? Ang gwardya ay nasa Chaos Realm, at sa unang tingin, mukha siyang matandang lalaki na may katayuan sa bahay. Tumango ang gwardya, oo. Dalhin mo ako doon. As per your order, ang lokasyon ng secret vault ay nasa ibaba lamang ng master study. Matapos basagin ni Ye Fan ang lupa, isang metal cellar na pinalakas ng mahika ang nahayag. Matapos itong buksan ni Ye Fan ng buong lakas, nakita niya ang isang bundok ng iba't ibang espiritual na materyales at mga kristal na barya. Bagaman hindi malinaw kung ilan, ngunit tulad ng sinabi ni Xiang Liuyi, ilang daang milyon ang tumatakbo. Naipost ko na. Inilagay ni Ye Fan ang lahat ng bagay na gusto niya sa storage bag na parang walang ibang tao sa tabi niya. Buti na lang at naghanap ako ng malaking bilang ng mga storage bag, kung hindi ay hindi ito mapupuno. Ano ang pagkakaiba mo sa isang magnanakaw? Sumimangot si Bai Chenluo at hindi na makayanan. Naglabas si Ye Fan ng hairpin ng isang espiritual na sandata. Kahit na ito ay isang mababang uri ng espiritual na sandata, mayroon itong ilang mga kakayahan sa pagtatanggol. Subukan ang isang ito. Inilagay ni Ye Fan ang orange na hairpin sa baan ni Bai Chenluo. Well, maganda ang balat mo, mukhang maganda itong suotin. Komento ni Ye Fan. Nanlaki ang mga mata ni Bai Chenluo, natigilan. Hindi ko akalain na bigla na lang siyang bibigyan ng lalaking ipit at isusuot sa kanya. Namula si Bai Chenluo at tumalikod, talaga. Bakit ka nagsisinungaling sa akin, ako? Gusto lang sabihin ni Ye Fan na marami siyang karanasan sa mga babae, pero pagdating sa labi niya, kalimutan mo na. Ang mas kaunting problema, mas mabuti. Ano ka ba? Magaling ako sa aesthetics.
Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang labi at sinabing, kung kukuha ka ng marami, bigyan mo lang ako ng hairpin, nahihiya ka ba? Haha, sabihin mo sa akin kanina, kaya gusto mong ibahagi sa akin ang mga samsam. Agad na naglabas si Efan ng malaking halaga ng jewelry artifact. Kunin mo lahat ng ito. Nakatanggap si Bai Chenluo ng isang buong kahon ng alahas, kumikinang ang kanyang magagandang mata. Kahit ang isang malamig na dilag na tulad niya ay hindi makatakas sa kanyang pagmamahal sa magagandang alahas. Sinabi mo pa rin na ayaw mo sa akin. Ikaw. Nagbigay sa akin ng labis, hindi nagkaimik si Efan, hindi ba ito ang dapat mong hilingin? Kung ang isang babae sa kalsada ay humingi ng mga ito, ibibigay mo ba? Ako. Nawala nang masabi si Efan, magaling makipagdebate ang sisiw na ito. Ninanakaw mo ang konsepto. Ayaw makipagtalo sa kanya ni Bai Chenluo, at tumingin sa kanya na may kalahating ngiti, na para bang may napagpasyahan siya. Umiling si Efan at bumantong hininga, ngunit mapait lang siyang ngumiti. Nang malapit nang umalis ang dalawa sa bahay ni Juying, sumunod si Xiang Liuyi. Ang babae ay natamaan hanggang sa mamatay ng maliwanag na kalangitan ni Efan, at ang kanyang mukha ay mapatlas sa sandaling iyon. Sir Shenzhen, mangyaring ilabas mo ako dito. Nagpakita ng pag-aalala si Bai Chenluo, Yi, okay ka lang ba? Okay lang ako, hilingin mo lang sa inyong dalawa na ilayo ako. Ako. Takot ako kay Juying ang mga labi ng angkan ay mahanap ako. Lumuhad si Xiang Liuyi sa lupa. Halika, hayaan mo na siya. Hindi interesado si Efan, kaya nagdala siya ng bote ng gasolina. Bakit ka ba ganyan? Mahirap din siyang tao. Naglabas si Bai Chenluo ng ilang kristal na barya, kunin ang mga ito at umalis sa Yuan's Ghost Market. Girl, pakisamahan mo ako. Ako ay isang alipin at isang katulong, payag ako. Si Xiang Liuyi ay nagsimulang yumuko at nagmamakaawa. Ito. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, pumunta siya para magtanong tungkol sa kanyang ina na si Roulian at sa kanyang angkan. At maaari rin silang maging mapanganib, at hindi palaging magandang kumuha ng mga tao. Handang gawin ni Yi ang lahat. At pamilyar na pamilyar ako sa mga ghost market. Ayaw mo bang bumili ng Phoenix Primordial Peel? Alam ni Yi kung saan ito matatagpuan, kaya maaari mong dalhin ang mga matatanda doon. Oh, medyo interesado si Efan, saan? Sabi ni Yi, pwede daw akong ihatid ng mga matatanda. Ganun ba? Nakaawang tanong ni Xiang Liuyi. Kung hindi mo sasabihin, maaari kong hayaan mong sabihin ito. Alam ni Bai Chenluo na gustong gamitin ni Efan ang mata ng dragon, at nagmamadaling tumayo para pigilan ito. Huwag kang ganyan. Kahit humble siya, tao pa rin siya, hindi mo ba masabi sa kanya ng maayos? Si Xiang Liuyi ay nagtatago sa likod ni Bai Chenluo, namumulaklak ng peras na may kasamang ulan. Gusto ko lang makahanap ng taong maaasahan. Wala na ang pamilyang Juying, hindi ako papayagan ng tiyahin ko. Kung babawiin ako ng pamilya Xiang Liu, baka mamatay ako. Matapos itong marinig ni Bai Chenluo, lalo siyang naawa sa isa't isa. Huwag kang matakot, ilalabas kita sa Yuan's Ghost City. Salamat, babae. Nagpasalamat si Xiang Liuyi at hinawakan ang kamay ni Bai Chenluo. Palihim na bumantong hininga si Efan mula sa likuran, ang hanggal na babaeng ito, hindi niya alam na niloko siya. Kabanata 3238 Hindi ko maintindihan. Aminado si Efan na pagdating sa lalaki at babae, wala siya sa level ng si King, at least veterano na siya sa love affairs. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na, sinanay, ni Su Qingzhou, at hindi siya isang taong may maraming puso. Sa unang tingin kay Xiang Liuyi, alam mo talaga kung ano ito. Gayunpaman, hindi interesado si Efan na ipaliwanag ito kay Bai Chenluo, at hindi rin siya maniniwala. Tama si Xiang Liuyi sa isang bagay, pamilyar siya sa ghost market, pagkatapos ng lahat, ipinanganak siya at lumaki sa green tea. Sabihin mo muna kung nasaan si Yuan Jiden. Sabi ni Efan. Pinunasan ni Xiang Liuyi ang kanyang mga luha, Haishui Yuan Auction House. Iyon ang pinakamalaking auction house sa Yuan's Ghost City. Maaari kang mag-request, at pagkatapos ay dadalhin ng lahat ng merchant sa Ghost City ang mga paninda sa auction ayon sa order. Ang mga table tas tulad ng Phoenix Primordial Peel, dahil kakaunti ang gumagamit nito, kaya sila ay direktang pumunta sa iba't ibang mga komersyal na tindahan upang bilhin ang mga ito, at mahirap hanapin ang mga ito. Ang mga auction house ay naniningil ng kaunting komisyon, na maaaring makatipid sa problema sa paghahanap at hayaan ang bawat pamilya na maghatid ng mga bagay. Ngunit tiyak na huli na ang lahat ngayon, maaari kang pumunta upang ilagay muna ang iyong apela, at pagkatapos ay pumunta sa auction bukas. Biglang ibinaling ni Bai Chenluo ang kanyang mga mata at sinabing, Yeguhan, sabi mo. Kung hahanapin ko ang pendant na World 3, mahahanap kaya nila ito? Pwede mong subukan. Nalaman ni Efan na ang babaeng ito minsan ay medyo matalino. Kung may ibang nagmamay-ari ng mga sanga ng World 3, malamang na mahahanap nito ang angkan ni Roulian. Ito ay isang hakbang na mas malapit sa paghahanap ng Chiyu. Blackwater Auction House. Ito ay matatagpuan sa pangunahing komersyal na lugar ng Yuan's Ghost City.
Sa sandaling dumating si Yefan sa reception, tinanggap siya sa VIP room. Ang tumanggap sa kanila ay miyembro ng Xuanming clan mula sa Open Heaven Realm. Maligayang pagdating, Panginoong Diyos, at halika rito. Ang aming itim na tubig ay puno ng kinang. Ako ang namamahala sa Haishuiyuan, Zugle. Mukhang nagulat si Siang Liuyi. Ano bang problema mo? Tanong ni Bai Chenluo. Lumalabas na ang pinuno ng Zug ang personal na tumanggap. Sa pangkalahatan, ang 8 Diyos ay darating, at si Zug lamang ang lalapit. Nakangiting sinabi ni Zugle, pinatay ni Shenlong Yeda Shenzhen ang pamilya Juying habang nag-uusap at tumatawa, at pinatay si Yuyu. Ang dalawang dakilang kapangyarihan ng salitang henerasyon ay matagal nang kumalat. Ang lakas ni Ye Shenzhen, sa Shangbaman, ay dapat ding pagkatiwalaan ng mahahalagang responsibilidad, at maaaring ituring bilang VIP. Pinanggal ko ang Juying clan, at mukhang hindi gaanong gumagalaw. Kanina lang dumating si Yefan, bagaman maraming tao ang tahimik na nakatingin sa kanya, hindi ito nagdulot ng maraming kaguluhan. Hehe, ito ba ang unang pagkakataon para kay Ye Shenzhen na pumunta sa Ghost Market? Tulad ng aming Yuan's Ghost Market, isa ito sa nangungunang 10 Ghost City, at maraming malalakas na puwersa. Bagaman ang Jiaings ay isang lokal na ahas dito, ito ay isang maliit na stroke lamang sa kasaysayan ng Yuan's Ghost City. Kung wala itong Juying clan ngayon, natural na may iba pang mga Juying clan children, o iba pang clans, na hahalili sa kanila bukas. Hindi nakakagulat na makakita tayo ng mga bagay na ganito. Ang pagbabago ng sitwasyon at hindi mahuhulaan ng mga kaganapan sa mundo ay ang kagandahan ng mga Ghost City. Tumango si Yefan, nag-iisip tungkol dito. Imposible para sa Juying clan na kakaunti lang ang tao. Tinatayang maraming miyembro ng Juying clan ang naghihintay pa rin ng pagkakataong palitan ang kasalukuyang angkan. Kahit magkalahi sila, may kompetisyon. Pinag-iisipan ko pa kung may iba pang tao mula sa pamilya ni Juying na lalapit sa akin para maghayganti. Mukhang masyado akong nag-iisip. Haha, natural lang iyon. Tinatayang marami pang pamilyang Juying ang gustong magpasalamat sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makapasok sa Yuan's Ghost Market. Sinabi ni Yefan, narinig ko na hanggat nag-order ka dito, maaari kang makahanap ng anuman. Sa pangkalahatan, tama iyon, at least Phoenix Yuanjidan, magagawa natin ito. Alam mo pa ba ito? Ang pag-unawa sa mga pangangailangan ng customer ay propesyonal na etika, tumawa si Zugle. Si Yefan ay labis na nasisiyahan. Madali lang iyon, Yuanjidan, gusto ko hanggat mayroon ako. Natural na sinusubukan namin ang aming makakaya upang matulungan kang mahanap ito, ngunit ang ilang malalayong customer ay tatagal ng ilang araw upang maihatid. Bakit hindi ka manatili sa Yuan's Ghost City ng ilang araw pa? Tumango si Yefan, walang problema, nagkataon lang na nangongolekta ako ng ilang materyales. Sa karagdagan, ang aming auction house ay naniningil ng komisyon para sa komisyon. Mangyaring tingnan ito. Isa-isang ipakikilala ni Zugle ang mga detalye ng ilang singil. Matapos makumpirma na walang problema, kumuha ako ng isang kontrata sa pagtitiwala. Yes Shenzhen, mangyaring gamitin ang iyong primordial spirit para hawakan ang huling pulang selyo ng kontratang ito. Duiman, Lyman Supervisor. Natagpuan ni Yefan na mayroong 2 marka ng badge dito. Ang iyong auction house, ang background ay hindi simple. Nakangiting sinabi ni Zugle, hindi kailangang mag-isip ng labis ang mga Diyos, ito ay isang nakagawiyang proseso, at ang kontrata ay pinananatiling lihim din. Tapos, nagtatrabaho kami para sa mga customer. Kung hindi namin magagarantiyahan ang kita sa huli, hindi ito magtatagal. Naka-encounter ako ng ilang mga customer dati, na gustong kumuha ng isang bagay at tumakas. Gayunpaman, sa imprint ng primordial spirit na ito sa mga sulok ng mundo, hanggat ito ay natagpuan ni Dui at Li, mahirap itong makatakas. Si Yefan ay masyadong tamad na magsabi pa at direktang pumirma sa kontrata. Iminungkahi ni Bai Chenluo ang komisyon ng World Tree. Tila si Zugle din ang unang pagkakataon, na nakakita ng ganitong uri ng puno sa mundo, na nagpapahayag na hindi siya sigurado kung mahahanap niya ito. Matapos lumabas sa itim na pinagmumulan ng tubig, pumunta si Yefan at ang kanyang partido sa isang inn sa Ghost City upang manatili. Humingi si Yefan ng isang silid na mag-isa, habang si Bai Chenluo ay nakikibahagi sa isang silid kasama si Siang Liuyi. Ang mga araw sa Jianzawa Oni City ay maikli, ngunit ang mga gabi ay mahaba. Matapos pumasok sa gabi, ang buong Ghost City ay partikular na makulimlim. Nag-practice si Yefan ng higit sa 10 oras. Biglang may kumatok sa pinto sa labas. Buksan ang lock room, at pagkabukas ng pinto, pumasok si Siang Liuyi. Anong problema? Naisip ni Yefan na may balita mula sa Haishuiyuan Auction House. Bilang resulta, si Siang Liuyi ay may hawak na isang tray ng mga Kat-Anji tanging pinggan. Naistorbo ko ang mga Diyos, salamat sa mga Diyos, nakaalis si Yi sa bahay ni Juying. Pero hindi ko talaga alam kung paano magbayad kaya pumunta ako sa kusina para magluto ng ilang pagkaing kakaiba sa Jianzawa Ghost City. Mahabang gabi na, kung ayaw ng mga Diyos, tikman mo. Mahinang sabi ni Siang Liuyi at nilapag ang mga pinggan sa mesa.
Tapos hindi siya umalis, tumabi, medyo kinakabahan na hinawakan ang palda niya gamit ang dalawang kamay. Gusto kong mag-practice, lumabas ka. Si Xiang Liuyi ay mukhang bigo, na nagpapakita ng nagmamakaawa na kilos. Diyos, sa katunayan. May maliit na kahilingan si Yi. Ano? Maaari mo bang hilingin sa mga Diyos na tulungan si Yi na burahin ang mga peklat sa kanyang katawan? Sinabi ni Xiang Liuyi, nang hindi hinintay na sumagot si Ye Fan, siya mismo ang nagtanggal ng kwelyo. Hindi lang iyon, ang lawak ng punit ay halos maghubad na ng damit. Isang pares ng nakakaawang gumagalaw na mga mata, na may bahid ng pagkamahiyain. Ang mamasa-masa na mga mata at ang peklat sa kanyang dibdib ay lalo siyang naging vulnerable sa pambubuli ni Jun. Tinitigan ni Ye Fan ang peklat na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sigurado ka ba, gusto mong ipagamot kita? Ayaw mo bang bigyan pa kita ng ilang hiwa? Si Xiang Liuyi ay inosenteng tumingin sa lalaki na may naguguluhan na mukha. Diyos! Anong sabi mo? Hindi maintindihan ni Yi. Kabanata 3239 na Windfall. Huwag mong intindihin. Lumuhad si Xiang Liuyi at nagsabi, hinihiling ko rin sa mga Diyos na tulungan ako. Lumabas. Masyadong tamad si Ye Fan para bigyang pansin. Si Xiang Liuyi ay mahinang yumuko at yumuko bago tumalikod para umalis. Nang nasa labas na siya ng pinto, kakadating lang ni Bai Chenluo. Yi! Ikaw! Anong problema mo sa damit mo? Biglang nagising si Xiang Liuyi at nagmamadaling hinubad ang kanyang damit. Bai, Miss Bai, ayos lang ako. Umiling si Xiang Liuyi, hindi matapang na tumingin kay Bai Chenluo, at may hinaing sa gilid ng kanyang mga mata. Ano ang ginawa ni Ye Guhan sa iyo? Bagamat naisip ni Bai Chenluo na malabong mangyari, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa isang bagay. Hindi. Ang kagalang-galang na Diyos ay walang ginawa, dahil si Yi ay ignorante at nasaktan ang kagalang-galang na Diyos. Hindi matiis ni Bai Chenluo na makita ang bahagyang nakalantad na peklat. Sobrang sakit siguro. Hayop talaga ang Julinggen na iyon. Nang marinig ito ni Xiang Liuyi, lalo siyang nalungkot at dahan-daang sumandal kay Bai Chenluo. Niyakap siya ni Bai Chenluo at inaliw siya, ngunit hindi niya maiwasang mami si Xiaoju na nasa malayong lugar sa Wanshahe. Kung hindi siya nakilala ni Xiaoju, baka mahulog siya sa mga kamay ng mga taong ito at maging isang laruan, di ba? Okay lang, ihahatid ka namin palabas ng Yuan's Ghost City. Miss Bai, napakabait mo. Nagpakita ng paghanga si Xiang Liuyi. Wala pa akong nakilalang ganoong kabait na babae. Kung may kailangan, mamamatay si Yi Yuan. Bahagyang ngumiti si Bai Chenluo, hindi na kailangan nito, hindi ako ang nagligtas sa iyo. Miss Bai, sa palagay ko ay nagmamalasakit ka sa sanga ng World Tree, ano ang pinagmulan ng bagay na iyon? Bagay yan sa nanay ko. Biglang naisip ni Bai Chenluo na si Rou Lian ay binili at ibinenta din sa slave market sa simula, si Xiang Liuyi ay ibinenta din sa palengke. Yi, alam mo ba kung saan ang slave market? Gusto kong mamili. Si Xiang Liuyi ay natigilan saglit, pagkatapos ay nagpakita ng takot. Pupunta ba talaga si Miss Bai? Hindi mo kaya? Kinagat ni Xiang Liuyi ang kanyang mga ngipin. Mayroon akong ilang psikolohikal na anino doon, ngunit dahil nagtanong si Miss Bai, pagkatapos ay dadalhin ka ni Yi doon. Salamat. Ngunit, iyan ang pinakahalo-halong lugar sa Yuan's Ghost City, at ito ay lubhang mapanganib. Nag-alinlangan si Bai Chenluo, ngunit pumunta sa kwarto ni Ye Fan. Ye Guhan, pwede ka bang sumama sa amin sa slave market? Gusto kong malaman ang tungkol sa aking ina. Daan-daang taon na ang nakalipas, anong balita? Paano mo malalaman kung hindi ka pupunta? Napabuntong hininga si Ye Fan, iyon lang, gayon paman, ang Haishuiyuan Auction House ay hindi sumagot sa balita, kaya lumabas siya para maglakad-lakad. Dumating ang tatlo hanggang sa lugar ng pangangalakal ng mga alipin ng Ghost City. Pagkatapos ng mahabang distansya, maaamoy mo ang amoy ng sesame powder. Anong klaseng lasa, sobrang nakakadiri. Sumimangot si Bai Chenluo, nakaramdam ng hindi komportable. Ang pinakamaraming ibinebenta dito ay ilang mga babaeng alipin. Upang makaakit ng mga mamimili, sila ay karaniwang banibihisan at sinasaboy ng iba't ibang mantika at pampalasa. Sa karagdagan, dahil karamihan sa mga alipin ay nakakulong, ang ilang mga mortal ay kumakain at umiinom, at kung hindi sila mag-spray ng pabango, ang amoy ay magiging napakasama. Paliwanag ni Xiang Liuyi sa mahinang boses. Pagpasok sa palengke, isang mataas na entablado, lahat ng uri ng nakasalansan na mga hola, lahat ay puno ng lahat ng uri ng mga alipin. Mga Diyos, mga demonyo, mga anghel, mga duwende, talagang mayroong lahat ng uri ng lahi. Napabuntong hininga si Ye Fan na ang Hongming Universe ay nararapat na igalang ng sangkatauhan. Sa orihinal, sa Kyushu, ang mga Diyos at mga demonyo ay palaging dinudurog ang mga tao dahil sa kanilang primordial na kapangyarihan. Sa kabilang banda, dito, ang bentahe ng orihinal na kapangyarihan ay nawala, ngunit ang mga tao ay bumibili at nagbebenta ng mga Diyos at demonyong ito bilang mga bagay. Lahat sila ay nahuli ng mga bilanggo sa pangunguna ng labanan. Karaniwan itong ipinamamahagi sa itaas at sa ibaba ng agos,
ngunit ang ilang mga negosyante ay lihim na nangangalakal at nagpupuslit sa ghost market dito. Ang mga babaeng ito na may iba't ibang lahi ay kadalasang nakakapagbenta sa mataas na presyo. Kung tutusin, maraming mayayamang tao ang naghahanap ng kasariwaan. Gayunpaman, dahil sa mga dayuhang lahi na ito, marami sa kanila ay napakatalino, kaya sila ay haharapin bago ang transaksyon. Ano? Tanong ni Bai Chenluo. Iyon ay, tanggalin ang cultivation base, at sirain ang mga organ na katulad ng dantian upang matiyak na imposible ang cultivation. Ang ilan ay nag-aalala pa nga na magkakaroon sila ng mga anak at ang mga iskandalo ay sisira sa pagkamayabong ng mga babaeng ito ng iba't ibang lahi, sabi ni Xiang Liuyi. Nang inag ang buong katawan ni Bai Chenluo, at nakaramdam siya ng malupit kapag naiisip niya iyon. Habang naglalakad sa isang intersection, tumakbo palabas ang isang grupo ng mga bata na mukhang wala pang 10 taong gulang. Ang mga batang ito ay dilaw ang mukha, payat, at gulanit ang damit, at tumakbo sa harap ni Bai Chenluo. Isa-isa nilang iniunat ang kanilang mga kamay at iminulat ang nananabik na mga mata. Sila ay, natigilan si Bai Chenluo. Alipin dito. Ang mga batang ipinanganak dito, dahil hindi nila alam kung sino ang kanilang mga magulang, nagsisimula silang mamaalamo sa palengke kapag sila ay nabubuhay. Dahil ang mga batang ito ay maliit na halaga, kahit na ang mga dealers ay hindi nag-abala na bilhin o ibenta ang mga ito. Dahil madalas may mga away sa ghost market, madali silang mamatay kung hindi sila nilinang, kaya hindi sila nabubuhay hanggang 10 taong gulang. Sinabi ni Xiang Liuyi, kinuha niya ang ilang tuyong pagkain sa kanyang katawan, at ibinigay sa mga batang ito. Nang makita si Bai Chenluo, mabilis niyang inilabas ang mga kristal na barya. Huwag! Lumapit si Ye Fan para pigilan siya. Ye Guhan, may konsensya ka ba? Gaano kagutom ang mga batang ito? Hindi mo ba sila mabibigyan ng kristal na barya? You misunderstood? I mean, hindi pwedeng ibigay ang crystal coins, bigyan mo lang sila ng pagkain. Safety. Napabuntong hininga si Ye Fan, wala silang kakayahang makipagpalitan ng mga kristal na barya para sa pagkain. Natigilan si Bai Chenluo, napagtanto lamang na hindi niya naiintindihan ang lalaki, at humihingi ng tawad, pasensya na, masyado akong nasasabik. Alam ko, hindi ka sanay sa ganito. Nang makita ko kung paano tretuhin ni Bai Chenluo ang mga tribong iyon, alam kong malamig ang loob ng babae. Pagkatapos bumili ng pagkain, ipinamahagi ito ni Bai Chenluo sa mga batang ito. Bakit ang mga tao dito ay napaka-insensitive, pinapanood ang mga batang ito na nagugutom araw-araw at ayaw na mautal. Lahat sila ay cultivator, kaya ayaw mo bang magbigay ng limos? Hindi ba lahat kayong tao? Si Bai Chenluo ay labis na naguguluhan. Ngumisi si Ye Fan, ang mabuti at masama ay hindi kailanman nakikilala sa pagitan ng mga lahi. Ano ang pagkakaiba ng ginagawa ng mga mangangalakal ng alipin na ito at ng mga demonyo? Nasaan si Yi? Bakit wala siya? Biglang natuklasan ni Bai Chenluo na si Xiang Liuyi ay biglang nawala. Siya ay napapaligiran ng daan-daang mga bata ngayon, at siya ay masyadong abala sa pag-aalaga sa kanya. Napakamagiliw mo, tumawa si Ye Fan. Bakit parang ang harsh mo kay Yi? Saan kanya na-provoke, mahirap na babae? Napabuntong hininga si Bai Chenluo. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magpaliwanag, gayunpaman, malalaman ni Bai Chenluo ang katotohanan sa madaling panahon. Diwata, bakit mo isinasabit ang mga halamang gamot sa iyong katawan? Isang maliit na batang babae na may malalaking mata at maitim na balat, na may hawak na cake sa kanyang kamay, ay tumingin kay Bai Chenluo nang may pagtataka. Dahil binigyan sila ni Bai Chenluo ng pagkain, lahat ng mga batang ito ay sumunod kay Bai Chenluo at tumangging umalis. Nagulat si Bai Chenluo, nalaman ko lang na lumabas ang kanyang World Tree pendant mula sa kanyang neckline. Little sister, ito ba ay pinag-uusapan mo? Ito ay hindi isang panggamot na material, ito ay isang puno. Ngunit nakita ko ang tindera na si Kung ng Gui Yuantang, at nariyan ito. Hindi ba ang tindahan ng gamot ay material na panggamot? Nagkatinginan sina Ye Fan at Bai Chenluo. Ang mabubuting tao ay may magagandang gantimpala, ngunit may mga hindi inaasahang pakinabang. Kabanata 3240 Cold-Blooded Ye Guhan. Ginabayan ng maliit na batang babae, dumating ang dalawa sa isang botika sa gilid ng palengke. Bagamat hindi kalakihan ang facade, marami namang customer. Hindi ba ito ang Panginoong Diyos na pumatay sa Juying clan? Ano ang kailangan mo? Malugod na tinanggap ng lalaki. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, tila naging celebrity siya. Manong, nakita mo na ba itong pendant? Si Bai Chenluo ay dumiretso sa punto. Medyo pamilyar, ngunit hindi sigurado, napakamot ng ulo ang lalaki. Maaari ba kitang hilingin, tindera kong, na pumunta? Narinig ito ng lalaki at lumingon at sumigaw, manager kong. Hinahanap ka ng asawa ni Lord Shenzhen. Namula si Bai Chenluo, paano mo nalaman na daos kaming mga kasama? Hindi ba kayong dalawa? Kinabahan si Guy, iniisip lang ni Bunso na bagay silang dalawa. Kung mali ako, patawarin mo ako. Nakagat ni Bai Chenluo ang kanyang labi nang marinig niya ang salitang, a good match, hindi umingik. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, kung gusto mong tumawa,
Tumawa ka lang, bakit ka nagpipigil? Sino ang gustong tumawa? Malamig na bamantong hininga si Bai Chenluo. Sa pagkakataong ito, lumapit ang chubby na tindera na si Kung. Sir Shenzhen, ano pong order nyo? Boss Kung, nabalitaan ko na mayroon kang ganitong uri ng pendant. Nagmamadaling tanong ni Bai Chenluo. Sinulyapan ito ng shopkeeper Kung, bahagyang lamambot ang kanyang ekspresyon, at saka mabilis na umiling. Hindi ko pa nakikita, itong diwata, bakit mo ako pinarito para tanungin? Sabi ng isang bata sa palengke may dala kang ganitong pendant. Ang mga ligaw na bata ay nagsisikap lamang na maghanap buhay at manlinlang ng mga tao sa lahat ng dako. Paulit-ulit na umiling ang tindera Kung, diwata, abala ako. Kung tatanungin ko ito, maling tao ang tinatanong ko. Sir Shenzhen, kung wala kang anumang pangangailangan, papasok ako sa negosyo. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, hindi kalakihan ang tindahan mo, pero mas maganda ang negosyo mo kaysa sa ibang mga botika. Haha, hindi mahalaga ang laki ng tindahan, ang kasaganaan ng mga gamot na materyales ang susi. Ako ay nasa negosyo ng mga material na panggamot sa loob ng higit sa 300 taon, umaasa sa mga channel upang makahanap ng iba't ibang magagandang materyales sa gamot. Nakangiting natapos na magsalita ang tindero Kung, ikinulong ang kanyang mga kamay, at ibinaling ang kanyang ulo sa trabaho. Lumabas ka sa botika. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo. Hindi, ang tinderong ito na si Kung ay palaging nararamdaman na may itinatago siya sa amin. Malamang may mali, sabi ni Ye Fan. Bakit? Hindi mo ba iniisip na ang mga ordinaryong tao ay hindi alam ang World Tree? Bilang isang medicinal herb merchant, dapat siyang maging interesado sa lahat ng uri ng medicinal herbs. Gayunpaman, ang tinderong ito na si Kung ay hindi kailanman nagtanong kung ano ang sangay mula sa simula hanggang sa wakas. Lumiwanag ang mga mata ni Bai Chenluo, tiyak na nakilala niya ang World Tree. Ngunit sa ilang kadahilanan, ayoko nang magsalita pa. Tumango si Ye Fan. Ang negosyo ng isang maliit na botika ay mas mahusay kaysa sa iba pang malalaking tindahan. Ang susi ay maaari pa rin itong gumana sa loob ng 300 taon. Hindi ito nakakalito. Hindi ako naniniwala. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Gusto mong pilitin siyang tanungin gamit ang Dragon Eye. Masyadong maraming tao dito, mangyaring panatilihin ang isang mababang profile at tanungin siya muli kapag mayroon kang pagkakataon. Sinabi ni Bai Chenluo na may ilang pagdududa, bakit pakiramdam ko ay lalo kang nag-aalala sa mga gawain ng aking ina? Hindi ba masama? Tanong ni Ye Fan. Mabuti o masama, ngunit. Lagi kong nararamdaman na hindi ito dahil sa akin, tahimik na sabi ni Bai Chenluo. Natahimik si Ye Fan, talagang ginawa niya ito para kay Chiyo. Kung saan, nang walang clue ni Chiyu, dadalhin ba niya rito si Bai Chenluo? Matagal na ba siyang nakipaghiwalay sa babaeng ito? Si Ye Fan ay panandaliang nalito. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng sigaw ng tulong sa hindi kalayuan. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ah, Sir Shenzhen. Tulungan mo si Miss Bai. Natigilan si Bai Chenluo, si Yi ba? Nagmamadali siyang lumapit. Nakita ko ang isang kalbo na lalaki sa Chaos Realm na humawak sa leeg ni Xiang Liuyi gamit ang isang kamay sa mesa na ginagamit sa pagpapakita ng mga kalakal. Beach. May mukha pa bang babalikan? Sabi ng malaking lalaki, sinuntok ng kamao ang tiyan ni Xiang Liuyi. Ay, gatlang M. Iniluwa ni Xiang Liuyi ang isang subo ng dugo, na bali ang ilang tadyang. Tumigil ka. Agad na tumalon si Bai Chenluo sa entablado at hinawakan ang balikat ng lalaki. Sino ang nangahas na alagaan ang mga gawain ng aking pamilyang Xiang Liu? Ang lalaki ay natatakpan ng napakalaso na hamog. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Xiang Liu ay pagkabulok, at ang kanilang bloodline ay may isang uri ng corrosive poison. Si Bai Chenluo ay nakaramdam ng kirot sa kanyang kamay, at mabilis itong inalis, at nalaman lamang na ang balat sa kanyang kamay ay naglalagnat. Tiniis niya ang matinding sakit, tinawag ang lumilipad na espada gamit ang kabilang kamay, at nilaslas ito ng isang espada. Napasigaw ang malaking lalaki, at naputol ang isang braso. Bumagsak si Xiang Liuyi sa lupa, umiiyak at nagtago sa tabi ni Bai Chenluo. Miss Bai, okay ka lang ba? Gamitin ang iyong cultivation para mag-detoxify ng mabilis, o ito ay mabubulok sa iyong bone marrow. Sa oras na ito, 12 ng mga cultivator ng pamilya Liu ang nakatayo na sa entablado. Sino ang napakalakas ng loob na saktan ang aking pamilyang Yuan Xiang Liu at sirain ang aming lugar? Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng green brocade skirt at heavy makeup. Tita, alam ni Yi na mali ito, mangyaring pakawalan kami. Nagmakaawa si Xiang Liuyi. Manahimik ka. Aba, wala itong kinalaman sa akin. Mariing sambat ng babae. Yi, anong problema? Tita mo ba siya? Tanong ni Bai Chenluo. Oo, kapatid siya ng tatay ko, si Xiang Liuxing. Miss Bai, masyado akong walang muwang. Gusto ko lang ibalik ang isa sa mga relic ng nanay ko, at bilang resulta. Naprovoke ko ang isang tao mula sa pamilya Xiang Liu. Gusto mo ng relics ng nanay mo, bakit mo sila ginaiseng? Halatang domineering masyado. Nakangiting sinabi ni Xiang Liuxing, ito pala ang Shenzhen ng pamilyang Shenlang. Hindi ko ito nakilala ngayon.
Kung nagkasala ako, patawarin mo sana ako. Itong babaeng ito, gusto lang ni Yi na ibalik ang mga labi ng kanyang ina, bakit gusto mong pumatay? Tanong ni Bai Chenluo. Ngumiti si Xiang Liu Xingti at sinabing, nilabag ng kanyang ina ang mga patakaran ng pamilya at pinatay ng aking hipag. Siya ay isang alipin lamang, at hindi siya karapat-dapat na pumasok sa pintuan ng aking Xiang Liu, at kunin pa ang kalahati nito. Ibig sabihin, hindi kwalipikado si Xiang Liu Yi na gumawa ng anumang kahilingan sa pamilya ni Xiang Liu. Sa huli, binubuli mo siya. Naging malamig ang ekspresyon ni Xiang Liu Xing, at sinabi niya, itong babaeng ito ang family affair ng aming pamilya Xiang Liu. Sa mukha ng mga Diyos, wala akong masyadong pakialam sa iyo. Dito magtatapos ang mga usapin ngayon. Sa sandaling itinaas ni Xiang Liu Xing ang kanyang kamay, agad na naghiwa-hiwalay ang mga gwardya. Si Xiang Liu Yi ay humihikbi at nakaluhod sa lupa, sinisisi ang sarili. Ina, ang anak na babae ay hindi anak, hindi mo na maibabalik ang iyong huling relic. Hindi komportable si Bai Chenluo na makita ang eksenang ito. Ibigay mo ang mga labi ng nanay ni Yi. Mabibili ko ito ng pera. Ngumisi si Xiang Liu Xing, babae, sa tingin mo ba ay kulang ng ganoong kaunting pera ang pamilya ko sa Xiang Liu? Mahigpit na kinuyam ni Bai Chenluo ang kanyang espada, at walang magawa. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Ye Fan. Fair na, hindi nila ito ibinebenta, masyadong tamad si Ye Fan na makialam sa sarili niyang negosyo. Ye Guhan, hindi mo ba matutulungan si Yi kahit kaunti? Siya ay isang anak na kabanalan, kaya anong masama kung tulungan mo siya? Bakit siya walang pakialam? Si Bai Chenluo ay labis na naguguluhan, bakit ito nasangkot sa mga gawain ni Yi, si Ye Guhan ay napaka-cold-blooded. Hindi nakaimik si Ye Fan, maaari bang mamatay si Liu Yi nang walang dahilan? Ano ang pagkakakilanlan niya, anong klaseng pagtrato ang matatanggap niya kapag may tinanong siya sa pamilya ni Xiang Liu, wala ba siyang punto sa puso niya? Malinaw na sinadya nilang maging dahilan ng pagkakasalungat nila sa pamilya Xiang Liu, at naloko si Bai Chenluo. Sa katunayan, sinamantala ni Xiang Liu Yi ang karanasan ni Bai Chenluo sa buhay. Ang pag-ibig ng inaanak ay madaling makakilos kay Bai Chenluo. Ang green tea na ito ay may something. Binigyan ni Ye Fan ng malamig na tingin si Xiang Liu Yi. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, si Bai Chenluo ay magkakaroon ng problema sa kanya. Ang pangunahing punto ay kahit na ginamit niya ang dragon ay para pilitin si Liu Yi na sabihin ang totoo, malamang naisipin ni Bai Chenluo na siya ay minamanipula niya. Okay, aayusin ko na ito. Tumango si Ye Fan. Bahagyang ngumiti si Bai Chenluo, alam kong hindi ka ganoon kalupit. Si Xiang Liu Yi, na yumuko at humikbi, ay nagpakita ng lihim na kagalakan sa kanyang lumuluha na mga mata. Nang itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay, biglang umunat ang isang dragon claw. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.